Ang bawat tapak na takong ni Ara sa makintap na sahig na gawa sa marmol ay umalingaw-ngaw sa napakataas at malawak na pasilyo ng palasyo ng Malacanang. Pakiramdam niya ay naririnig ng buong Pilipinas ang bawat kabangang kanyang dibdib. Nang bigla, isang paang humarang sa kanyang dinaraanan. Hindi niya ito napansin. Sa isang iglap, nawalan siya ng balansa. Ang nga papeles na mahigpit niyang hawa ay lumipat sa hangin. Kumalat na parang nga puting ibon sa sahig. Are. Napaupo siya sa sahig. Isang matinis na hagigi ang narinig niya mula sa di kalayuan. Sa gitna ng kanyang pagkabigla. Isang pangalan lang ang pauli-ulit na sinasabi ng kanyang isip. Para kay Maya. Para sa kapatid ko, kailangan kong kayanin to. Ito ang naging dasal niya sa loob ng isang linggo, simula nang matanggap niya ang tawag. Ito ang mantra na nagbibigay sa kanya ng lakas. Dahan-dahan siyang tumayo, pinakpagan ang kanyang bestidang kulay krema, at pinilit na ngumiti kahit nangingini ang kanyang ngalabi. Sa harap niya, nakatayo ang 5 bata. Ang tinaguriang 5 halimaw ng palasyo. Ang nga anak ng presidente. Ang pinakamatanda, isang batang lalaki na mga 12 anyos na may matalim na tingin, si Leo. Nakapamulsa ito. May mapanghamong ngiti sa mga labi. Siya ang humarang sa kanya. Sigurado siya. Sa tabi nito ay isang pares ng makamuhang-makamuha na mga batang babae, marahil ay 8 taong gulang. Pareho silang may mahabang buhok na nakatali sa 2 tirintas. Sila ang may-ari ng hagik-gik kanina. Sofia at Luna. Isang batang lalaki na mga 10 taong gulang ang tahimik lang na nakatingin mula sa likuran. Hawak niya ang isang sketchbook. Si Miguel ang sinasabi nilang pinakatahimik pero pinakamalalim. At nagtatago sa likod ni Leo, sumisilip lamang, ang bunso. Si Benji. Mukha siyang anghel, pero alam ni Ara na sa likod ng maamong mukha na iyon ay may kakayahang gumawa ng gulo tulad ng makapatid niya. Magandang umaga. Sabi ni Ara. Pinipilit na maging kalmado at masaya ang kanyang boses. Pinulot niya ang nakalat na papeles. Ako si Isabella Reyes. Pero pwede niyo akong tawaging Ate Ara. Ako ang magiging bago ninyong guardian. Walang sumagot. Ang tanging narinig niya ay isa pang mahinang hagigit mula sa kambal. Lumapit sa kanya si Sofia, ang isa sa kambal. Ate Ara, ang ganda naman po ang pangalan niyo. Patingin po nga papeles niyo. Naalangan man ay iniabot ni Ara ang nga dokumento. Na kunwari itong binabasa ang nga iyon. Ngunit nang ibalik sa kanya, nakita ni Ara ang isang mansa ng itim na tinta sa pinakaunang pahina. Isang maliit na larawan ng isang halimaw ang iginuhit nito. Pasensya na po. Sabi ngang bata. Pero ang nga mata nito ay nangasa. Huminga ngang malalim si Ara. Okay lang yan, Ara. Panimula pa lang to. Para kay Maya. Walang problema, sabi niya nang may pilit na ngiti. Sige na. Oras na para sa ating unang aralin. Saan ba ang study room ninyo? Nakatinginan ang makakapatid. Ngumisi si Leo. Sumunod ka sa amin. Ate Ara. Dinala siya ng mga bata sa isang malaking silid na may mahabang mesa na gawa sa mahogany at mga estanteng puno ng libro, mukha itong perpektong lugar para mag-aral. Inilapa ni Ara ang kanyang handbag sa ibabaw ng mesa at nagsimulang ilabas ang mga materyales na inihanda niya. Okay, para sa araw na ito, naisip kong masimula tayo sa isang bagay na masaya, panimula niya, sinusubukang makuha ang kanilang atensyon. Maglalaro tayo ng isang laro para mas makilala natin ang isa't isa. Ma'am, biglang sabi ni Luna, ang pangalawang kambal. Totoo po bang may multo dito sa palasyo? Natigilan si Ara. Ano? Sa tingin ko ay hindi naman totoo yan. Pero sabi po ang dati naming yaya, gabi-gabi raw po siya nakakakita ng isang babaeng umiyak sa may hardin, dada pa nito, nanlalaki ang nga mata. Habang ang atensyon ni Ara ay na kay Luna, hindi niya napansin ang mabilis at tahimik na paglapit ni Sofia sa kanyang handbag. Sa isang mabilis na kilos, binuksan nito ang zipper. May inilagay sa loob. At isinara itong muli. Sigurado akong kwento lang yun, sabi ni Ara. Sige na. Magsimula na tayo sa laro. May inihanda akong nga flashcards sa bag ko. Kunin ko lang. Ngumiti siya at kinuha ang kanyang handbag.
Inilagay niya ang kanyang kamay sa loop para kapain ang mga flashcards. Ngunit hindi pamilyar na papel ang nahawakan niya. Isang bagay na magaspang. Isang bagay na gumagalaw. Marami sila. At may magapaa silang humahawa sa kanyang balat. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang kamay at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang kamay. At pagkatapos, isang nakakabinging sigaw ang pumuno sa buong silid. Isang sigaw ng purong takot. Nabitawan niya ang bag. Bumaksa ito sa sahi at bumukas. Mula sa loob, isang kulumpon ng naglalakihang maipis ang gumapang palabas, kumalat sa makintab na sahi. Ahaha! Sigaw ulit ni Ara. Napaatras siya hanggang sa mapasandal sa pader. Nangingini ang buong katawan niya. Isang malakas na tawanan ang sumabo mula kay Leo at sa kambal. Tawa na puno ng tagumpay. Maging si Miguel, ang tahimik na bata, ay napangiti. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mata. Nakanganga si Ara. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang takot na nadama niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam na parang may naghihiwa sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa maipis, kundi dahil sa 5 pares ng mamatang nakatingin sa kanya. Mga matang hindi masaya, kundi uhaw. Uhaw sa atensyon, kahit pa sa pamamagitan ng pananakit ng damdamin. Ang nga ipis sa sahi ay patuloy na gumagapang, ngunit hindi na iyon ang pinakamalaking halimaw na nakikita ni Ara. Ang tunay na halimaw ay ang sakit ng pagpapabaya na nararamdaman ng nga bata. Napatingin siya kay Benji. Ang bunso. Ang bata na nakatago sa likod ng kanyang nga kapatid ay biglang sumilip. Nakita ni Ara ang luha sa gilid ng mata nito. Kahit pilit itong pinipigilan. Si Benji ay mukhang nag-aalala. Naaalala na baka umalis siya. Naalala na baka isa na naman siyang taong magbibigay ng paasa at biglang mawawala. Naunawaan ni Ara ang ibig sabihin ng nga kalokohang ito. Isa itong test. Sinusubukan nilang itulak siya sa limitasyon para makita kung gaano siya katagal bago sumuko, tulad ng manauna sa kanya. Pero hindi ako alis. Tumayo si Ara. Dahan-dahan. Ang makamay niya ay nanginginig pa rin, pero hindi na sa takot. Tumingin siya kay Leo. Ang pinunong kropa. Ang ngisi nito ay unti-unting nawala. Napakagaling naman ng trip ninyo, sabi ni Ara. Pinilit na maging matataang boses. Akala ko ba mag-aral tayo? Para sa susunod, kung gusto niyong ganitong klaseng bisita, pakisabi sa akin para hindi na ako mag-aksaya ng oras na mahanda ng mga flashcards. Ang nga bata ay natahimik. Nakatingin silang lahat kay Ara, naghihintay ngang kanyang reaksyon. Naghihintay ngang galit o paksuko. Ngunit wala siyang binigay sa kanila. Kinuha ni Ara ang walis at daspan mula sa gilid ng pader at nagsimulang walisin ang mga ipis sa sahi. Tahimik at walang reklamo. Bakit hindi ka umalis? Tanong ni Luna, na may bakas ng pagkabigla sa boses. Sino ang maglilinis nito kung umalis ako? Sagot ni Ara. Habang iniipon ang mga insekto. Tiningnan siya ni Leo na parang bali siya. Lahat ng gwardiyan namin. Tumakbo paalis pagkatapos nito. Siguro dahil hindi sila nasanay sa mga ipis, sabi ni Ara, na ngayon ay napangiti ng bahagya. Pero ako, nasanay na ako sa mga gumagapang na bagay. Maraming ipis sa boarding house ko. Pilit niyang pinalabas ang katotohanan na hindi siya madaling sumuko. Saka, hindi pa tayo tapos mag-aral. Hindi naksalita ang mga bata. Pero makikita mo sa mga mata nila ang pagkabigla. Sige na, maupo na kayo. May oras pa tayo para mag-aral bago dumating ang daddy ninyo. Nag-aalangan man, isa-isang naupo ang nga bata. Si Leo ay umupo sa isang sulok, nakatingin kay Ara na parang sinusuri ang bawat galaw niya. Si Miguel ay tahimik na bumalik sa kanyang sketchbook. Ang kambal ay nagbubulungan sa bawat isa. At si Benye, ang bunso ay umupo sa pinakamalapit na upuan sa tabi ni Ara. Nagsimula si Ara sa unang aralin, nakukunwari na kalmado. Ang kanyang isip ay nakatuon sa isang bagay, kailangan kong magtagal dito. Para kay Maya. Ngunit hindi pa man siya nakakapagsimula ay biglang bumukas ang malaking pintuan ng silid.
Isang matangkad na anino ang pumasok. Ang pagdating niya ay puno ng awtoridad at bigat, halos nagpapabago sa hangin sa silid. Biglang tumayo ang 5 bata at yumuko. Daddy. Nagsimulang mangini ang tuhod ni Ara nang makita niya ang presidente. Si Pangulong Alejandro Alex del Marco. Siya ay matikas. Nakasuot ng itim na suwet. At may mataas na tindi. Ang kanyang mga mata ay matalim, parang yelo, at walang emosyon. Ang kanyang presensya ay punong-puno ng kapangyarihan. Hindi siya tumingin sa mga bata, kundi direktang tumingin kay Ara. Ang tingin niya ay walang awa. Ang kanyang boses ay malalim at malami, nagpapatigil sa puso ni Ara. Ano ang nangyayari dito? Tanong niya. At para itong isang utos na hindi pwedeng suwayin. Parang tinusok ng yelo ang buong katauhan ni Ara. Ang nga batang kanina lang ay parang maliliit na demonyo ay biglang naging mga maamong tupa, nakatungo at hindi makatingin ng diretso sa kanilang ama. Ang bigat ng presensya ng presidente ay halos pisikal na mararamdaman, isang puwasang nagpapatahimik sa lahat. Ang mamatangang presidente ay parang isang agila, sinusuri ang bawat sulok ng silid. Mula sa nakalat na malibro, sa mamukha ng kanyang nga anak, hanggang sa duspan na may lamang mapatay na ipis na nasa tabi ng paa ni Ara. Tumigil doon ang kanyang tingin ng isang segundo at tila sapat na iyon para malaman niya ang lahat. Huminga ng malalim si Ara. Huwag kang matakot. Huwag kang magpapakita ng takot. Magandang hapon po, Mr. President, sabi niya, pilit na pinatata ang kanyang boses kahit nararamdaman niya ang panginginig nito. Ako po si Isabella Reyes. Nagsisimula pa lang po kami sa aming mga aralin. Hindi siya pinansin ng presidente. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatutok sa kanya, malami at mapanuri. Tila sinusukat nito ang kanyang buong pagkatao. Aralin? Tanong ni Alex. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ni panganib. Dahan-dahan niyang itinuro ang daspan gamit ang kanyang baba. Ganito ba ang itsura ng isang silid-aralan sa palasyo, Miss Reyes? Naramdaman ni Ara ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang buong silid ay napakatahimik, tila lahat ay napipigil ng hininga. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang pakuyong ng kamao ni Leo, at ang takot sa mga mata ng kambal. Ito na. Ang sandali ngang pagpapasya. Isusumbong ba niya ang nga bata para iligtas ang sarili? O paninindigan niya ang kanyang desisyon na unawain sila? Tumingin siya ng diretso sa mata ng presidente. Nakaroon lang po ang counting. Kaguluhan kanina, sir, sagot niya ng may diin. Pero naayos na po ang lahat. Handa na po kaming magpatuloy sa leksyon. Isang kilay ang itinaas ni Alex Del Marco. Isang bahagyang kilos, ngunit sapat na para magpadala ng kaba sa dibdib ni Ara. Hindi ito naniwala. Alam niyang nagsisinungaling siya, o hindi nagsasabing ang buong katotohanan. Lumakad ito palapit sa kanya. Bawat hakbang ay mabigat at may autoridad. Huminto ito sa mismong tapat niya, napakatangkad niya kumpara dito. Naamoy ni Ara ang mamahaling pabango nito. Isang amoy na sumisimbolo sa kapangyarihan at karangyaan na hindi niya kailanman mararanasan. Miss Reyes, sabi nito sa isang boses na napakababa, para lamang silang dalawa ang makarinig. Wala akong panahon para sa malaro. Ang kailangan ng anak ko ay disiplina, hindi isang kalaro. Ang kailangan nila ay isang taong susundin nila, hindi isang taong paglalaruan nila. Hinawakan niya ang isang hiblangang buhok ni Ara na nalagla sa kanyang mukha at inilagay ito sa likod ng kanyang tainga. Ang kilos ay tila magilih, ngunit ang lamig ng kanyang daliri sa balat ni Ara ay parang babala. Ito ang una at huling pagkakataon na makakakita ako ganitong eksena. Kung hindi mo kayang kontrolin ang 5 bata, paano mo inaasahan na mananatili ka sa trabahong ito? Tumingin siya sa kanyang maanak, na nanatiling hindi gumagalaw. At kayong 5. Mag-usap tayo mamaya. Pagkatapos ay tumalikod na siya. Walang paalam. Walang ibang salita. Naglakad siya palabas ng silid, at ang pagzara ng pinto ay naiwan ng isang matinding katahimikan. Napabuntong hininga si Ara na hindi niya namalayang pinipigil pala niya. Ang lakas sa kanyang matuhod ay tila biglang nawala. Napahawa siya sa gilid ng mesa para suportahan ang sarili.
Nang muli siyang tumingin sa mga bata, iba na ang nga ekspresyon sa kanilang nga mukha. Wala na ang pang-asar. Wala na ang tagumpay. Napalitan ito mapakabigla, pakalito. At sa mamata ni Benji, isang kislap mapag-alala. Hindi siya umalis. Hindi siya nagsisigaw. At hindi niya sila isinumbong. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit alam niyang hindi patapos ang laban. Sa katunayan, pakiramdam niya ay kasisimula pa lamang nito. Nakaligtas siya sa panunuksong nga halimaw, ngunit ang tunay na hamon, ang malamig at walang pusong presidente, ay isang bundok na tila napakahirap akyatin. Isang kumikirot na sakit ang nagsimulang gumapang sa sentido ni Alejandro Del Marco. Ito ay isang pamilya na sakit, isang matagal ng kasama na bumibisita sa kanya tuwing ang bigat ng pagiging ama ng bayan at ama ng 5 pasaway na anak ay nagsasalungatan. Kakatapos lang isang tensyonadong pagpupulong kasama ang kanyang gabinete tungkol sa isang sensitibong isyu sa ekonomiya. Ang tanging gusto niya ay ilang minuto ngang katahimikan sa kanyang opisina, isang tasang kape, at ang kapayapaan na dulot ng pag-isa. Ngunit ang palasyo ay tila may sariling isip. Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa kanyang opisina, isang malakas na siga ang bumasa sa solemne na katahimikan ng Malacanang. Isang sigaw ng babay. Sinundan ito ng lalakas na tawanan. Ang tawangang kanyang nga anak. Napahinto si Alex. Napapikit siya ng mariin. Ang kirot sa kanyang sentido ay lalong lumala. Hindi ngayon. Pakiusap. Hindi ngayon. Ngunit alam niya. Sa bawat segundo ngang katahimikan na sumunod sa tawanan, alam niyang hindi siya pwedeng mapanggap na walang narinig. Siya ang presidente. Ang bawat sulok ng lugar na ito ay kanyang responsibilidad. Lalo na ang silid kung saan nakmumula ang gulo. Ang study room. Ang lugar kung saan dapat naroon ang ika-27 gwardiyan na sinubukan niyang ihayas sa loob ng 2 taon. Ang bago. Ang babaeng nagngangalang Isabela Reyes. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid. Ang bawat hakbang ay nagpapabigat sa kanyang kalooban. Hindi ito galit. Hindi na. Pagod na. Isang malalim na pagod na dumadaloy sa kanyang maugat. Pagod na sa pauli-ulit na eksena, sa mga reklamo, sa mapaiya at paalis ng mga yaya. Pagod na siya mabigo bilang isang ama. Nang buksan niya ang pinto, ang nakita niya ay isang pamilya na tanawin ng kaguluhan. Ang babae, si Miss Reyes, ay nakasandal sa pader, maputla at nanginginig. Ang kanyang nga ana ay nagtatawanan. At sa sahig, gumagapang ang isang kumpol ng nga ipis. Walang pakabigla sa kanya. Tanging isang mapait na pagtanggap na heto na naman sila. Isa na namang kabiguan. Ang babaeng ito, na may malalambot na mata at mukhang hindi makabasak pinggan, ay tiyak na tatakbo palabas ng palasyo bago pa man lumubo ang araw. Isa na namang problema na kailangan niyang ayusin. Ang kanyang atensyon ay napunta sa babae. Ano ang nangyayari dito? Tanong niya. At ang boses niya ay lumabas na mas malamig at mas matigas kaysa sa kanyang inaasahan. Nakita niya ang pakabigla sa mukha nito. Ang takot. Ngunit may iba pa siyang nakita. Isang kislap ng determinasyon na mabilis na pumalit sa takot. Magandang hapon po, Mr. President, sagot nito, pilit na pinatata ang boses. Ako po si Isabela Reyes. Nagsisimula pa lang po kami sa aming mga aralin. Napatingin si Alex sa duspan na puno nga ipis. Aralin? Isang mapalangiti ang gustong kumawala sa kanyang nga labi. Ganito ba ang itsura ng isang silid-aralan sa palasyo, Miss Reyes? Hindi niya gustong maging malupit. Ngunit ang pagod at frustration ay naksanip. At ito ang lumabas. Isang presidente na walang panahon para sa mapalusot. Isang ama na pagod ng umintindi. Nakita niya ang paalinlangan sa mga mata nito. Nakita niya ang panloob na debate. Ang isumbong ang magbata para iligtas ang sarili o ang akuin ang sisi. Inaasahan niya ang una. Iyon ang laging ginagawa ng lahat. Ngunit muli, ginulat siya nito. Nakaroon lang po ngang counting. Kaguluhan kanina, sir. Pero nayos na po ang lahat. Handa na po kaming magpatuloy sa leksyon. Pinanindigan nito ang kasinungalingan. Pinrotektahan nito ang nga salarin. Lumapit siya.
Hindi para takutin, kundi para tingnan ito ng mas malapitan. Para maintindihan kung anong klaseng tao ang kaharap niya. Isang mate? O isang tanga? Miss Reyes, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina na. Wala akong panahon para sa mga laro. Ang kailangan ng mga anak ko ay disiplina. Hindi isang kalaro. Hinawakan niya ang hiblangang buhok nito. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig nito sa kanyang pagdampi. Ngunit hindi ito umiwas ang tingin. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatitik sa kanya, punong ang isang bagay na hindi niya mabasa. Kung hindi mo kayang kontrolin ang 5 bata, paano mo inaasahan na mananatili ka sa trabahong ito? Iyon na dapat ang katapusan ng usapan. Iyon na ang kanyang huling salita. Isang malinaw na babala. Ngunit nagsalita ito. Kailangan nila hindi ang isang presidente, siya. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Natigilan si Alex. Ang buong mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang kirot sa kanyang sentido ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang pag-alingaw-ngaw nga salita nito sa kanyang isipan. Kailangan nila walang sinuman ang nangahas na sabihin iyon sa kanya. Walang sinuman ang nagkaroon ng lakas ng loob na ipamuha sa kanya ang katotohanang matagal na niyang tinatakasan. Sa isang iglap, habang nakatiti siya sa matapang na mata ni Ara, hindi na ito ang nakita niya. Nakita niya ang isa pang pares ng mata mula sa nakaraan. Mga matang puno rin ng tapang at pagmamahal. Ang mga matang ang kanyang yumaong asawa. Si Elena. Si Elena. Na laging nagsasabi sa kanya, Alex, ang bansa ay laging nariyan. Pero ang nga anak natin, isang beses lang silang magiging bata. Isang alaala ang mabilis na dumaan sa kanyang isipan. Isang hapon sa hardin. Ilang taon na ang nakalipas. Siya ay abala sa kanyang cellphone, nagsasara ng isang mahalagang kasunduan sa negosyo, habang si Elena ay naglalaro kasama si Leo na noon ay maliit pa. Halika, mahal, tawa ni Elena sa kanya. Panorin mo si Leo, natututo na siyang maglakad. Ngunit winagaywe lang niya ang kanyang kamay. Sinasabing mamaya na. Nang hindi man lang inaalis ang tingin sa screen. Hindi na dumating ang mamaya na iyon. Ang pahinga niya ay tila bumigat. Ang pada na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay tila nakaroon ng maliit na bita. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang matanong kung sino ito, kung bakit nito alam ang pinakatatago niyang kabiguan. Ngunit walang salitang lumabas. Biglang naring ang kanyang cellphone, ang tuno ay marahas at nakakabingi sa katahimikan. Naputol ang sandali. Ang presidente ay bumalik. Ang ama ay muling nagtago. Tiningnan niya ang screen. Senador Ricardo Vargas. Kinailangan niyang sagutin. Automatikong kumilos ang kanyang katawan. Tumalikod siya mula kay Ara, mula sa mabata, mula sa katotohanang kasasampal lang sa kanya. Yes, Senato. Sagot niya. Ang kanyang boses ay bumalik sa dati nitong tono, negosyo, walang emosyon. Mr. President, may kailangan kang malaman. Isang sensitibong bagay tungkol sa national security, hindi pwedeng pag-usapan sa telepono. Huminga ng malalim si Alex. Ang bansa. Laging nariyan ang bansa. Naghihintay. Humihingi. I'm on my way. Ibinaba niya ang tawag. Hindi na siya lumingon pa. Ayaw na niyang makita ang magkamatangang babaeng iyon. Ayaw na niyang marinig muli ang katotohanan. Naglakad siya palabas ng silid nang hindi nagsasalita. Iniwan si Isabela Reyes na nag-isa kasama ang 5 batang naging dahilan ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Isinara niya ang pinto. At kasabay nito, isinara niyang muli ang bita na sandaling nabuksan sa kanyang puso. Nang sumara ang pinto at iwanan sila ng presidente, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang awtoridad na dala ni Alex Del Marco ay nanatili sa hangin, isang multo na nagpapanatili sa mga bata sa kanilang nga upuan, tahimik at hindi gumagalaw. Tiningnan ni Ara ang 5 bata. Wala na ang tapang at pang-asa. Ang natira ay maaninong nalilito. Mga batang napagalitan na hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Huminga ng malalim si Ara. Ang plano A, ang pagsunod sa kurikulum,
ay malinaw na isang malaking kabiguan. Ang taktikang ipakita kung sino ang masusunod ay hindi gagana sa kanila. Ang kailangan niya ay isang bagong diskarte. Isang bagay na hindi nila inaasahan. Ngumiti siya ng bahagya. Sige na, tapos na ang drama. Sino ang gustong tumulong sa akin na ayusin ang nga gamit ninyo? Ang gulo ang kwarto niyo, parang binagyo. Nakatinginan ang magabata, nagulat sa alok niya. Walang sumagot, ngunit wala ring tumutol nang maksimula siyang maglakad patungo sa kanilang silid tulugan na konektado sa study room. Ang silid ay malawak at maganda, na may 5 kama na nakayos ayon sa kanilang edad. Ngunit ito rin ay magulo. Nga laruan sa sahig, nga damit sa upuan, mga libro na nakabukas at nakatiwangwang. Ito ay isang silid ng mga batang walang pakialam dahil alam nilang may ibang makaayos para sa kanila. Hindi nagsalita si Ara. Nagsimula lang siyang makpulot ng mga laruan at ibalik sa makahon. Sinimulan niyang ayusin ang makumot sa kama. Ginawa niya ito nang walang reklamo, nang walang sermon. Makalipas ang ilang minuto, nakita niya sa gilid ng kanyang mata si Benji, ang bunso, na nagsimulang makpulot ng kanyang garobot na sasakyan. Sumunod ang kambal, na naaalinlangan sa simula, ngunit pagkatapos ay sinimulan na ring ayusin ang kanilang nga manika. Si Leo ay nanatiling nakasandal sa pada, ang nga braso ay nakakrus sa dibdib, pinapanood ang bawat galaw ni Ara na may pagdududa. Si Miguel naman ay umupo sa kanyang kama, tahimik na nagmamasid. Habang inaayos ni Ara ang maunan sa kama ni Miguel, may napansin siyang isang bagay na nakausli sa ilalim nito. Isang itim na notebook na may matigas na takip. Isang sketchbook. Dahan-dahan niya itong kinuha. Iyo ba ito, Miguel? Tanong niya ng mahinahon. Hindi sumagot ang bata, ngunit ang pag-iting ng kanyang nga balikat ay sapat ng sagot. Umupo si Ara sa sahig, sa tabi nga ni Miguel. Hindi niya ito tiningnan, sa halip ay binuksan niya ang sketchbook. Hindi galit. Hindi panghuhusga. Tanging purong pagkamangha. Ang bawat pahina ay puno nga guhit. Maguhit na puno ng buhay at emosyon, kahit na ang nga ito ay gawa lang sa lapis. Ngunit hindi ang galing ng bata sa pagguhit ang napatigil sa paghinga ni Ara. Ito ay ang paksanang gaguhit. Paulit-ulit. Isang pamilya. Isang masayang pamilya sa ilalim ng araw, kumpleto sila. May tatay, nakamukhang-kamukha ng presidente. May 5 anak na naglalaro. At may isang babae, isang nanay, na may mahabang buhok at isang ngiti na tila nagbibigay liwanag sa buong pahina. Ang pamilyang hindi na kailanman magiging buo. Ang pangarap na nananatili na lamang sa papel. Naramdaman ni Ara ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang galing mo namang gumuhit, Miguel, sabi niya sa isang mahinang boses, halos pabulong. Tiningnan niya ang bawat detalye ng guhit ng ina. Siya ba ang mama ninyo? Tumango si Miguel, ang mga mata ay nakatutok pa rin sa sahe. Napayuko si Ara. Ang pihati sa mga guhit na iyon ay pamilya. Ang pangungulila. Alam mo ba? Panimula ni Ara, ang kanyang boses ay nangingini ng bahagya, mayroon din akong kapatid na babay. Si Maya? Mas bata siya sa akin. At sa tuwing namimiss ko siya, tinitingnan ko ang nga litrato namin noong nga bata pa kami. Nakakatulong ito para maalala ko ang nga masasayang araw namin. Hindi niya alam kung bakit niya ito sinasabi. Marahil dahil sa pakakita ng kalungkutan sa mga guhit ni Miguel, ang sarili niyang kalungkutan ay lumabas. Ang paalala para kay Maya, na nasa ospital, ay biglang naging napakatoto. Miss na miss ko na siya ngayon, pag-amin niya, at isang butil ng luha ang hindi niya napigilang pumata sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon mula nang makita sila, itinaas ni Miguel ang kanyang ulo at tumingin ng diretso kay Ara. Nakita niya ang luha sa mga mata nito. Nakita niya ang sakit na hindi peka. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, inyabot ni Miguel ang kanyang kamay. Sa kanyang palat ay may isang piraso ng candy. Isang strawberry-flavored na lollipop na medyo duro na. Tiningnan ni Ara ang candy, pagkatapos ay ang mga matangang bata. Isa itong alok ng kapayapaan. Isang maliit na kilos ng paunawa. Ang unang tulay na binuo sa pagitan nila. Napangiti si Ara,
isang tunay at taos-pusong ngiti sa unang pagkakataon sa araw na iyon. Kinuha niya ang kendi na parang ito ang pinakamahalagang hiyas sa mundo. Salamat, Miguel. Isang mainit na pakiramdam ng paasa ang nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Marahil kaya niya itong gawin. Marahil may paraan para maabot ang batang ito. Ngunit ang sandali ay biglang nabasak. Ano dyan? Isang matigas na boses ang pumutol sa kanilang katahimikan. Si Leo. Mabilis itong lumapit. Ang mukha ay puno ng galit at hinala. Bago pa man makakilos si Ara, mabilis na hinablot ni Leo ang sketchbook mula sa kanyang makamay. Sabi ng huwag mong pakialaman ang nga gamit namin. Sigaw nito, ang kanyang nga mata ay nag-apoy. Itinago niya ang sketchbook sa likod niya, na parang pinoprotektahan ang pinakasagradong lihim ng kanilang pamilya. Niyakap ni Leo ang sketchbook sa kanyang dibdib na parang isang kalasa. Ang nga mata niya ay nakbabaga, nakatutok kay Ara. Hindi mo siya kilala. Wala kang karapatang tingnan yan. Ang akusasyon ay parang isang suntok sa sikmura ni Ara. Ang mainit na paasang nagsimulang umusbong sa kanyang puso ay biglang nilami. Leo, pasensya na, sabi ni Ara. Dahan-dahang tumatayo. Hindi ko sinasadyang. Lagi na lang ganyan. Putol ni Leo. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Lahat kayo pare-pareho. Nakukunwari kayong mabait, nakukunwaring naiintindihan niyo kami, pero ang gusto niyo lang makuha ang look ni Daddy. Gusto niyo lang ng pera niya. Hindi yan totoo, mahinang sagot ni Ara, kahit alam niyang may bahid ng katotohanan ang huling sinabi nito. Kailangan niya ng pera, ngunit hindi sa paraang iniisip ni Leo. Ang pangangailangan niya ay isinilang mula sa desperasyon, hindi sa kasakiman. Hindi totoo. Isang mapalang tawa ang kumawala kay Leo. Bakit ka nandito, kung ganon? Dahil mahal mo kami? Huwag mo kaming lokohin. Umalis ka na lang. Umalis ka na tulad ng ginawa ng lahat. Ang bawat salita ay isang patalim. Nakita ni Ara ang sakit sa likod ng galit ng bata. Ito ang sigaw ng isang batang lalaki na napilitang maging matanda ng wala sa oras, isang kuya na gustong protektahan ang kanyang nga kapatid mula sa isa na namang posibleng kabiguan. Tumingin si Ara sa ibang nga bata. Ang kambal ay nakayuko, takot sa paksabuh ng kanilang kuya. Si Benji ay nagsimula ng humikbi ng tahimik. At si Miguel, ang batang nagbigay sa kanya ng kendi, ay muling nagtago sa likod ng kanyang pada ng katahimikan. Ang mukha ay blanko na parang wala siyang narinig. Ang tulay na kasisimula pa lang nilang buuin ay gumuho na. Naramdaman ni Ara na parang gusto na rin niyang sumuko. Mas madaling umalis na lang, mas madaling iwan ang magulong pamilyang ito at ang kanilang masugat. Mas madaling bumalik sa sarili niyang nga problema. Ngunit pagkatapos, nakita niya ang sarili niya kay Leo. Nakita niya ang isang batang pinipilit maging malakas para sa isang taong mahalaga sa kanya. Tulad niya, na pinipilit maging malakas para kay Maya. Sa isang iglap, nawala ang galit sa puso ni Ara. Ang natira ay awa. Hindi ako alis, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Nagyula si Leo. Ano? Sabi ko. Hindi ako alis. Ulit ni Ara. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila, mula kay Leo hanggang kay Benji. Maaari ninyo akong sigawan. Maaari ninyo akong paglaruan ng mga ipis. Maaari ninyong sabihin ang lahat ng masasakit na salita. Pero hindi ako aalis. Lumapit siya kay Leo, ngunit hindi niya sinubukang kunin ang sketchbook. Sa halip, umupo siya sa sahig, para maging kapantay nito. Alam ko, mahirap magtiwala, sabi niya. Lalo na kung nasaktan ka na dati. Pero nandito ako, Leo. At bukas, pagising ninyo. Nandito pa rin ako. Tinitigan siya ni Leo. Ang kanyang nga mata ay puno ng pakalito. Ang galit niya ay nagsisimulang humupa, napapalitan ng isang bagay na hindi niya maintindihan, isang bagay na halos parang paasa. Bago pa man may makapagsalita, bumukas ang pinto at isang katulong ang pumasok. Miss Reyes, nga bata. Nakahanda na po ang hapunan. Ang anunsyo ay bumasa sa tensyon. Isa-isang tumayo ang mga bata at nagsimulang lumakat palabas ng silid,
iniwan si Ara na nakaupo sa sahig. Si Leo ang huling umalis. Bago siya lumabas, lumingon siya kay Ara. Hindi siya nagsalita, ngunit ang tingin sa kanyang mamata ay sapat na. Wala na ang galit. Ang natira ay isang tanong. Isang tahimik na tanong kung totoo ba ang lahat ng sinabi niya. Napabuntong hininga si Ara nang maisa na lang siya. Ang araw ay parang isang linggo na ang haba. Pakiramdam niya ay sumaba siya sa isang giyera. Ngunit habang tinitingnan niya ang strawberry lollipop na nasa kanyang kamay, ang maliit na alay ng kapayapaan mula kay Miguel, alam niyang hindi pa siya talo sa laban. Mayroon siyang isang maliit na tropeyo mula sa isang napakahirap na araw. At sa ngayon, sapat na iyon. Kinabukasan, naging maingat ang mga bata. Ang dating maingay at magulong almusal ay napalitan ng isang hindi pangkaraniwang katahimikan. Walang magasigawan, walang mag-aasaran. Tanging ang tuno lamang ng kubiertos na tumatama sa mga plato. Pinano ni Alejandro de Marco ang lahat mula sa dulongang mahabang lamesa. Ang kanyang maana ay kumikilos na parang maanghel. Ngunit alam niyang ito ay isang katahimikan bago ang isang malakas na bayo. Masyado silang mabait. At iyon ang nakakabahala. Si Isabela Reyes naman ay tila nakahanap ng isang mabisang paraan. Patuloy siya sa kanyang mahinahong diskarte, tinutulungan si Benji na hiwain ang pakay nito, pinupuri ang drawing na ipinapakita sa kanya ni Miguel. Ngunit ang mamata ni Alex ay nakatuon kay Leo. Ang kanyang panganay ay tahimik na kumakain, ngunit ang mamata nito ay palipat-lipat, nagbibigay ng mga senya sa kambal. May binabalak sila. Alam niya. Ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hinayaan niya ito. Titignan niya kung paano ito haharapin ng babaeng naglakas loob na sabihin sa kanya ang katotohanan. Pagkatapos ng tanghalian, lumapit si Benji kay Ara, ang mga mata nito ay nagmamakaawa. Ata Ara, nawawala po yung laruan kong robot. Yung paborito ko po, baka po naiwan ko sa may lumang bodega sa hardin. Agad na tumayo si Ara. Ganun ba? Sige, halika, samahan kitang hanapin. Napailing na lang si Alex. Ang bodega. Isang luma at halos abandonadong istruktura sa pinakaliblib na bahagi ng hardin ng palasyo. Puno nga lumang kasangkapan at alikabok. Isang perpektong lugar para sa isang patibong. Nakita niyang naglalakad palabas ang dalawa. Isang bahagi niya ang gustong sumiga at pigilan sila. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging pagod na at curious, ay nagpasya na manot na lang. Ngunit nang makita niyang sumunod ng tingin si Leo at ang kambal, na may mangiting mapanloko, hindi niya napigilan ang sarili. Tumayo siya. Hindi bilang presidente, kundi bilang isang ama na nararamdaman na may mangyayaring hindi maganda. Saan kayo pupunta? Tanong niya sa seryosong boses, na nakatingin kay Ara at Benji. Hahanapin lang po namin ang laruan ni Benji sa bodega, sir, sagot ni Ara. Sumunod si Alex sa kanila. Mapangganib doon. Sasamahan ko kayo. Ang ngiti sa muha ng kambal ay biglang nawala. Hindi ito kasama sa plano. Ngunit wala na silang magawa. Binuksan ni Ara ang mabigat at lumang pintong bodega. Isang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa kanila. Madilim sa loob. At tanging ang liwanag mula sa nakabukas na pinto ang nagsisilbing ilaw. Benji, nasaan mo ba huling nakita? Tanong ni Ara. Pumasok si Ara sa loob, at si Alex, na may pag-alala, ay sumunod. Mag-ingat ka, madulas ang sahig dito. Habang abala sila sa loob, hindi nila napansin ang mabilis na pakilos sa labas. Sa isang iglap, isang malakas na kalabo ang kanilang narinig. Clank! Ang pinto ay nagsara. Sinundan ito ng tunog ng isang mabigat na kandado na isinasara. Agad na napalingon si Alex. Mabilis siyang tumakbo papunta sa pinto at sinubukang buksan ito. Nakakandado. Leo. Sofia. Luna. Buksan niyo ang pinto. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Isang matinis na hagigit lang ang narinig nila mula sa labas, papalayo ng papalayo. Napamura si Alex ng mahina. Napasuntok siya sa pinto sa sobrang inis. Nga bata talaga yon. Tumingin siya kay Ara, na nakatayo sa gitna ng silid,
napapaligiran ng nga anino nga lumang silya, mga bawol, at mga nakatambak na portrait ng nga dating presidente. Ang mukha nito ay isang halo ng pagkabigla, at pagod na patanggap. Pasensya na, sir, sabi nito. Hindi mo kasalanan, sagot ni Alex, ang inis ay halata pa rin sa kanyang boses. Inilibot niya ang paningin, sila lang dalawa. Naiwan silang dalawa. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Si Alex ay palakat-lakat. Sinusubukan ang kanyang cellphone. Walang signal. Si Ara naman ay naupo sa isang lumang baul, tahimik na nagmamasid. Ang pagkailang ay halos mahahawakan sa hangin. Sila ay ang amo at ang empleyado, ang presidente at ang yaya, na nakakulong sa isang espasyo na kasing liit ng isang selda. Habang lumilipas ang mga oras, ang liwanag mula sa maliliit na bintana sa itaas ay unti-unting dumidilim. Kasabay nito, ang langit sa labas ay nagsimulang magdilim. Isang malakas na kulo ang yumani sa buong bodega. At pagkatapos, ang naisang bumbilya sa kisama ay kumurap-kurap at namatay. Kadiliman. Ganap na kadiliman. Nawalan yata ng kuryente. Mahinang sabi ni Ara. Kinapa ni Alex ang kanyang bulsa at inilabas ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang flashlight. Isang maliit na sina ng liwana ang tumama sa mukha ni Ara, na napatingkat sa paalala sa mata nito. Huwag kang maalala, sabi ni Alex, sinusubukang maging kalmado. May backup generator ang palasyo. Babalik din yan kaagad. Ngunit hindi bumalik ang kuryente. Tanging ang tunog nga malakas na buhos na ulan at mga kulo ang kanilang naririnig. Naupo si Alex sa isang lumang silya sa tapat ni Ara. Sa dilim, na may isang ilaw lamang sa pagitan nila, parang nawala ang kanilang nga titulo. Hindi sila ang presidente at ang guardian. Sila ay 2 taong nakakulong. At walang magawa. Grabe ang galit nila sa akin, basa ni Ara sa katahimikan. Tumingin si Alex sa kanya. Ang liwanag mula sa cellphone ay lumikha nga anino sa mukha nito na nagbigay ditong isang malungkot na kagandahan. Hindi lang sa'yo, pag-amin niya, ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon. Sa akin din sila galit. Isang pag-amin na hindi niya inaasahang sasabihin ng malakas. Isang katotohanang matagal na niyang itinatanggi sa sarili. Tumingin siya sa mga mata ni Ara na nakikinig lang, walang pahuhusga. Minsan, pakiramdam ko. Ang pagiging presidente ang pinakamalungkot na trabaho sa buong mundo, patuloy niya. Lahat ng mata nakatingin sa iyo, pero walang sinuman ang tunay na nakakakita sa iyo. Mula nang mawala si Elena, ang asawa ko. Pakiramdam ko ay gabi-gabing ganito. Madilim. At naiisa. Hindi niya alam kung bakit niya sinasabi ang nga ito sa isang halos estranghero. Marahil dahil sa dilim. Marahil dahil sa ulan. O marahil dahil sa paraan ng pakikinig nito isang tahimik na pag-unawa na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang lamig na dala ng ulan ay nagsimulang tumagos sa loob ng bodega. Napansin ni Alex ang bahagyang panginginig ni Ara. Walang paalinlangan. Hinubat niya ang kanyang itim na sweat jacket. Eto, iswat mo, sabi niya. Naku. Huwag na po, sir. Okay lang ako. Hindi ako tumatanggap ngang hindi bilang sagot, sabi niya. At sa pagkakataong ito, may bahid ng ngiti sa kanyang boses. Ipinatong niya ang jacket sa mabalikat ni Ara. Sa pag-ayos niya nito, ang kanyang nga daliri ay aksidenteng dumampi sa kamay nito. Isang kuryente. Isang biglaan at hindi inaasahang kislap ng init ang dumaloy mula sa dulo ng kanyang madaliri, pataas sa kanyang braso, hanggang sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang lambot ng balat nito. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, na parang napaso. Nakatitigan sila sa liwanag ng cellphone. Ang awkward na katahimikan ay bumalik, ngunit ngayon, ito ay may halong kaba at isang hindi may paliwanag na tensyon. Ang oras ay lumipas nang hindi nila namamalayan. Sa paglipas ng oras, ang pagod at lamig ay nagsimulang manay. Ang pag-usap ay unti-unting humina, napalitan ng isang komportableng katahimikan. Si Alex, na nakasandal sa isang lumang aparador, at si Ara, na nakaupo pa rin sa baon na may suot na jacket na napakalaki para sa kanya, ay parehong nakikinig sa walang tigil na patak ng ulan.
Inaantok ka na, sabi ni Alex. Napansin ang pakpikit-pikit ng mga mata ni Ara. Hindi naman po masyado, sagot nito, kahit halata ang pagod sa kanyang boses. Pwede kang matulog. Gigisingin kita kapag may dumating na. Umiling si Ara. Hindi pa pwede. Nakakaya naman po sa inyo, sir. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Alex. Sa dilim, kung saan hindi siya ang presidente at ito ay hindi lang basta isang empleyado, tila mas madaling ngumiti. Wala tayo sa opisina, Miss Reyes. At sa tingin ko, pagkatapos ng araw na ito, pwede mo na akong tawaging Alex, kahit dito lang. Ang simpleng alok na iyon ay napabago sa hangin sa pagitan nila. Ito ay isang pag-amin ng kanilang parehong kalagayan, isang pag-alis ng formalidad. Si Po. Alex, mahinang sagot ni Ara, ang pangalan ay tila bago at dayuhan sa kanyang ngalabi. Hindi nagtagal. Ang pagod ay tuluyan nang bumigay kay Ara. Ang kanyang ulo ay nagsimulang tumungo, at bago pa niya mapigilan, ito ay bumaksak sa kanyang balikat. Pinanot siya ni Alex. Sa liwanag ng kanyang cellphone, nakita niya ang payapan nitong mukha habang natutulog. Ang mga pilik mata nito ay mahahaba. Ang kanyang pahinga ay malalim at kalmado. Wala na ang tapang at determinasyon. Ang natira ay isang babaeng mukhang pagod ngunit hindi sumusuko. Isang babaeng piniling protektahan ang kanyang nga anak kahit na siya ang napahamak. Isang kakaibang damdamin ang nagsimulang mamuo sa dibdib ni Alex. Isang damdamin na matagal na niyang hindi naramdaman. Pahanga. At isang bagay pa. Isang bagay na mas malalim, isang bagay na hindi pa niya handang pangalanan. Ilang oras pa ang lumipas. Ang baterya ng kanyang cellphone ay malapit nang maubos. Ang ulan sa labas ay nagsisimula ng humina. Hindi namalayan ni Alex na siya man ay nakatulog na rin, nakasandal sa pader, ang kanyang ulo ay nakatungo. Nagising siya sa isang sinak ng liwanag na tumatama sa kanyang mukha. Liwanag ng araw. Kinapa niya ang sahi. Nakatulog siya. Nakatulog sila ng magdamag. Iminulat niya ang kanyang mga mata at agad na napatingin kay Ara. Nakita niya itong natutulog pa rin ng mahimbing. Ang ulo nito ay nakasandal na ngayon sa kanyang balikat. Hindi niya namalayan kung kailan o paano ito nangyari. Ang jacket niya ay kumot na sa kanilang dalawa. Ang init ng katawan nito ay bahagyang nararamdaman niya. Napaluno si Alex. Ang puso niya ay nasimulang tumibo ng mas mabilis. Ang lapit nila sa isa't isa ay parehong nakakagulat at tama. Ang amoy ng buhok nito ay parang sariwang bulaklak pagkatapos ng ulan. Dahan-dahan na parang isang magnanakaw. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawi ang isang hiblangang buhok na tumatakip sa mukha nito. Ang kanyang nga daliri ay bahagyang dumampi sa pisngi nito. Malambot. Mainit. Sa sandaling iyon, dahan-dahang iminulat ni Ara ang kanyang mamata. Ang unang nakita niya ay ang mukha ni Alex. Ang nga mata nito. Napakalapit. Nakatitigan sila. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng kanilang nga puso. Ang umaga ay nakdala ng liwanag, ngunit hindi nito itinaboy ang salamangka ng gabi. Sa halip, ginawa nitong mas malinaw ang lahat. Ang hindi may paliwanag na koneksyon. Ang kuryenteng dumadaloy sa pagitan nila. Ang buong mundo ay tila nawala. Ang palasyo. Ang pagiging presidente, ang nga problema. Ang tanging mahalaga ay ang espasyo sa pagitan nila na unti-unting lumiliit. Dahan-dahan, yumuko si Alex. Ang kanyang nga mata ay nakatitik sa malabi ni Ara. Nakita niya itong bahagyang bumukas. Isang imbitasyon. Isang paksuko. Malapit na. Isang pulgada na lang. At pagkatapos, blag. Isang malakas na tunog mula sa labas ang biglang bumasa sa kanilang sandali. Sinundan ito nga masigaw. Daddy! Daddy! Nasaan ka? Ang boses ni Leo. Ang salamangka ay nabasa. Agad na naitula ni Ara palayo si Alex. Tumayo siya. Ang muka ay namumula sa hiya. Si Alex naman ay napasandal sa pader. Napapikit ng mariin, na parang ginigising ang sarili mula sa isang panaginip. Ang pinto ay bumukas. Isang security guard ang nakatayo ron, kasama ang 5 bata na may mga mukhang puno ang pag-aalala at pagsisisi.
Bumalik na ang lahat. Siya na ulit ang presidente. At si Ara ay ang guardian. Ang gabi sa bodega ay parang isang lihim na panaginip na silang dalawa lang ang nakakaalam. Ang almusal kinabukasan ay puno ng isang nakakabinging katahimikan. Bawat tuno ang kusara na tumatama sa plato ay parang isang malakas na kalabo sa pandinig ni Ara. Hindi niya magawang tumingin sa direksyon ng presidente. Ang alaala ng kanilang nga mukha na makalapit, ang init ng hininga nito, ang pakiramdam ng kamay nito sa kanyang balikat lahat ay sariwa pa rin sa kanyang isipan, na nagdudulot ng pamumula sa kanyang nga pisngi. Pinilit niyang ituon ang kanyang atensyon sa mga bata. Benji, gusto mo pang kanin? Sofia, Luna, dahan-dahan lang sa pagkain. Ngunit kahit anong gawin niya, nararamdaman niya ang mga mata ni Alex Del Marco. Sumusulyap ito. Alam niya. Dahil sa tuwing nakakaroon siya ng lakas na loob na sumulyap din. Nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya. Bago ito mabilis na umiwas at umubo na parang walang nangyari. Ang nga bata naman ay tila may napapansin. Si Leo ay hindi na masama ang tingin sa kanya. Sa halip, ito ay mapanuri, palipat-lipat ang tingin mula sa kanya patungo sa kanilang ama. Ang kambal naman ay nagbubulungan at naghihikikan sa kanilang mga upuan. Ang dating larangan ng digmaan ay naging isang entablado ng isang kakaibang dula, puno nga hindi masabing salita at mga ninanakaw na tingin. Ang pagkailang ay halos pwede mong hiwain sa hangin. Ngunit sa ilalim nito, may isang bagay na bago. Isang bagay na parang peasa. Pagkatapos ang gabi sa bodega, nagbago ang lahat. Ang nga bata ay hindi na siya sinusubukan, ang dating paglaban ay napalitan ang isang nag-alinlangang pagtanggap. Kinahapunan, sa unang pagkakataon, sila mismo ang lumapit sa kanya para makatulong sa kanilang takdang aralin ng walang anumang patibong. Ate Ara, hindi ko maintindihan tong math, sabi ni Leo, na ikinagulat ni Ara. Ate Ara, tulungan mo kami sa project namin sa sabi naman ni Miguel, na inilapa ang kanyang mapangkulay sa mesa. Umupo si Ara sa gitna nila. Ang puso niya ay puno ang isang mainit at masayang pakiramdam. Tinulungan niya si Leo sa manumero, si Miguel sa pagpiling ng kulay, at ang kambal sa pagbasa. Ang silid ay napuno ng tunog ng lapis sa papel, ng mahinang pagbabasa, at paminsan-minsang tawanan. Ito na iyon. Ito ang pamilyang nakita niya sa maguhit ni Miguel. Isang pamilyang sinusubukan niyang buuin muli, piraso bawat piraso. Habang tinutulungan niya si Benji na isulat ang pangalan nito, naramdaman niyang may nakmamasid sa kanila. Itinaas niya ang kanyang tingin at nakita niya si Alex na nakatayo sa may pintuan ng study room. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Nakasandal ito sa hambangang pinto, ang nga braso ay nakakrus sa dibdib, pinapanot sila. At sa unang pagkakataon, nakita niya itong ngumiti. Hindi ito ang formal na ngiti ng isang presidente. Ito ay isang tunay, taos-pusong ngiti na umabot hanggang sa mga mata nito. Isang ngiti ng isang ama na nakikita ang kanyang nga anak na masaya. Isang ngiti na para sa kanya. Naramdaman ni Ara na namula na naman ang kanyang mukha. Ngumiti din siya pabalik. Lumapit si Alex sa kanila, ang kanyang presensya ay hindi na kasing bigat ng dati. Mayroon na itong gaan. Mukhang nakakasundo na kayo, sabi nito, ang kanyang boses ay mahinahon. Tumawa si Ara. Mabubuting bata naman po pala sila, sir. Medyo makulit lang minsan. Alam ko, sabi ni Alex. Tumigil ito sa likuran ni Ara. Salamat. Bulong nito, ang boses ay para lamang sa kanya. Salamat, Ara. Pagkatapos ay naramdaman niya ito. Ang init ng kamay nito sa kanyang balikat. Isang simpleng kilos ng pasasalamat. Ngunit para kay Ara, pagkatapos ng gabi sa bodega. Ito ay parang isang kidlat na dumaloy sa kanyang buong katawan. Napahinto siya sa pahinga. Ang bigat ng kamay nito ay parehong nagbibigay ng kapanatagan at kaba. Ngunit sa di kalayuan, sa labas ng bintana, sa likod ng isang malagong halaman, may isang bagay na hindi nila nakikita. Isang itim na lente ang kamera. Isang matang mapakmasit, nakatutok sa kanila. Ang lente ay na-zoom in, kinukuha ang eksena. Ang kamay ng presidente sa balikat ng yaya, ang ngiti sa kanilang mga labi,
ang init sa kanilang mga mata. Click. Ang kamera ay nakakuhang larawan ni Alex na nakatingin kay Ara ng may pahanga. Click. Ang kamera ay nakakuhang larawan ni Ara na nakatingin pabalik. Ang kanyang mukha ay punong hindi may paliwanag na emosyon. Click. 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 Bawat litrato ay isang piraso ngang isang kwentong binubuo. Isang kasinungalingan na inihahanda para sa buong bansa. Bawat click ay isang tunog ngang isang patibong na malapit ng isara. Bumalik si Ara sa realidad nang alisin na ni Alex ang kamay nito. Sige, ipapatuloy niyo lang yan. May tatapusin lang akong trabaho. Tumalikod na ito at umalis, ngunit naiwan ang init ng kanyang pagdampi sa balikat ni Ara. Ngumiti si Ara sa kanyang sarili. Ang pag-asa ay nagsisimulang maging katotohanan. Marahil. Posible pala ang lahat. Posibleng maging masaya. Sa gitna ng kanyang masayang paisip, biglang naring ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Hello. Sagot niya. Isang malamig at formal na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Si Miss Isabella Reyes po ba ito? Taga-ospital po kami. Agad na nalami ang buong katawan ni Ara. Ang lahat ng init at kilit na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ang isang matinding takot. Oo po, ako nga po. Bakit po? Kamusta po ang kapatid ko? Si Maya Reyes. Nakaroon ng isang maikling katahimikan sa kabilang linya, isang katahimikan na nakpabilis sa tibok ng kanyang puso. Nakaroon po ang komplikasyon, Miss Reyes, sabi ngang boses. Stable naman po siya ngayon, pero ayon po sa doktor, kailangan na po nating isagawa ang operasyon sa lalong madaling panahon. Nabitawan ni Ara ang lapis na hawak niya. Ang mundo niya ay tila huminto sa paikot. Ang operasyon. Ang dahilan kung bakit siya narito. Ang dahilan na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang ngiti. Meg, magkano po ang kailangan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nangingini at halos hindi na marinig. Ang halagang sinabi ngang nasa kabilang linya ay parang isang malakas na suntok sa kanyang sikmura na nagalis ng lahat ng hangin sa kanyang ngabaga. Ang halaga ay isang bundok na imposibleng akyatin, ang halaga na wala siya. Ang silid ng gabinete ay puno ng tensyon. Nakaupo si Alejandro Del Marco sa dulong isang mahabang mesa, napapaligiran ng pinakamakapangyarihang nga tao sa bansa. Ang pinag-usapan nila ay ang nalalapit na pagpirma ng isang mahalagang kasunduan sa kalakalan. Ang salita tulad ng fiscal policy, import tariffs, at gross domestic product ay lumilipat sa hangin. Ito ang mundo ni Alex. Isang mundo nga numero, batas, at madesisyon na nakakapekto sa milyon-milyong Pilipino. Ngunit sa araw na ito, ang kanyang isip ay hindi 100% naroon. Isang bahagi nito ay naiwan sa study room, sa gitna ng kanyang nga anak na tumatawa. Isang bahagi nito ay nasa balikat pa rin ni Ara, nararamdaman pa rin ang init ng pagdamping ang kanyang kamay. Ang ngiti nito kanina. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naramdaman niyang ang palasyo ay isang tahanan. Mr. President. Bumalik siya sa realidad. Ang kanyang finance secretary ay nakatingin sa kanya, naghihintay ng kanyang decision. Yes, sabi ni Alex. Pinipilit na ituon ang sarili. I agree. We proceed with. Biglang bumukas ang pinto ngang silid. Isang batang ID. Ang mukha ay maputla at pawisan. Ang pumasok nang hindi man lang kumakatok. Lahat ng nasa silid ay napatingin sa kanya. Nagulat sa biglaang pagambala. Mr. President, sabi ang ID, ang boses ay nanginginig. Kailangan niyo po itong makita. Agad-agad po. May dalang tablet ang Aida. Inilapak niya ito sa harap ni Alex. Ang nakita ni Alex sa screen ay napatigil sa kanyang pahinga. Isang sikat na news website. At sa pinakaitaas, isang malaking litrato. Ang litrato niya at ni Ara mula sa study room. Ang kamay niya sa balikat nito. Ang mangiti nila. Ngunit ang anggulo, ang pagkakakuha, ay nagbigay dito ang ibang kahulugan. Isang kahulugan na malisyoso at marumi. Ang headline sa ibabaw nito ay parang isang suntok na hindi niya inaasahan. Ang gibabaing gichinichira sa palazzo. Yayo kaliwa.
Naramdaman ni Alex ang panalamig ng dugo sa kanyang nga ugat. Nag-scroll siya pababa. Marami pang litrato. Isang kuha nila na palabas ng bodega, ang damit niya ay gusot, ang buhok ni Ara ay bahagyang magulo. Isang kuha nila na natatawanan sa hardin. Lahat ay inosenteng sandali. Ngunit pinagmukha itong isang sikretong relasyon. Anon? Anong kalokohan to? Mahinang sabi niya, ngunit ang boses niya ay punong isang umusbong na galit. Tumingin siya sa paligid. Ang lahat ng miyembro ng kanyang gabinete ay nakatingin sa kanya, ang kanilang mga mukha ay isang halungang pagkabigla, pag-alala, at, sa ilan, pahuhusga. Ang silit na kanina lang ay puno ng usapin tungkol sa ekonomiya ay ngayon puno ng isang nakakabinging katahimikan. Kumakalat na po sa lahat ng social media, sabi ng Ida. Ito po ang top trending topic ngayon. Agad na kinuha ni Alex ang kanyang cellphone. Dinial niya ang numero ni Ara. Kailangan niyang marinig ang boses nito. Kailangan niyang malaman kung alam na nito. Kailangan nilang harapin ito ng makasama. Cannot be reached. Sinubukan niya ulit. Cannot be reached. Damit! Napasuntok siya sa mesa, na ikinagulat ng lahat. Bakit hindi niya ito makontak? Sa lahat ng oras, bakit ngayon pa? Ang isang maliit na binhi ng pagdududa, malamig at pangit, ay nagsimulang sumibol sa kanyang isipan, ngunit pilit niya itong iwinaksi. Biglang may nagsalita. Ayaw ninyo ang TV. Sinunod ng isang staff ang utos. Sa malaking screen sa pada, lumabas ang mukha ng kanyang pinakamatinding karibal sa politika. Si Senador Ricardo Vargas. Nakalive ito sa isang press conference. Ang mukha ay punong ng pag-aalala. Labis kong ikinababahala ang mga balitang ito, sabi ni Vargas. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng lason. Hindi ito usaping ng personal na buhay lamang. Ito ay usaping ng moralidad. Anong klaseng halimbawa ang ipinapakita nga ating pinakamataas na pinuno sa taumbayan? Ang ding Malacanang ay simbolo ng bansa. Hindi ito dapat maging lugar ng isang iskandalo. Pinanot ni Alex ang pagbabalat kayo ng Senado. Ang bawat salita ni Vargas ay isang patalim na maingat na isinasaksak sa kanyang likod. Ito ay isang planadong pag-atake. At si Ara, ang inosenteng si Ara, ay nadamay. Ginamit siya bilang isang bala para sirain siya. Ang halit sa puso ni Alex ay naking isang nakaapoy na apoy. Sa gitna ang kaguluhan, nangatawa mula sa kanyang staff. Nangga naalalang tingin mula sa kanyang gabinete, nagvibre ang kanyang cellphone. Isang text message. Isang text message mula kay Ara. Mabilis niya itong binuksan, umaasa sa isang paliwanag, isang sagot. Ngunit ang nabasa niya ay nakpahinto sa paikot ng kanyang mundo. Ang laman ng text ay hindi isang paliwanag. Ito ay isang pakiusap. Sir, kailangan ko pong tulong pinansyal para sa kapatid ko. Napatingin si Alex sa screen. Binabasa ang nga salita ng paulit-ulit. Kailangan ko po ngang tulong pinansyal. Ang timing. Ang nakakakilabot na timing. Ang naapoy na galit sa kanyang dibdib ay biglang namatay. Napalitan ito ngang isang nakakapanlamig na pakiramdam. Isang yelo na gumapang sa kanyang nga ugat. Ang nga salita ni Leo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Gusto niyo lang ng pera niya. Ang pagkailang sa almusal. Ang biglaang pagbabago ngang ugali ng gabata. Ang ngiti ni Ara. Ang gabi sa bodega. Ang halos maganap na halik. Lahat pa yon. Isang palabas? Isang perpektong pagkata para makuha ang kanyang tiwala, para paibigin siya, at pagkatapos, sa tamang panahon, kapag nasa gitna na siya ng isang krisis, hihingi ng pera. Ang binhi ng pagdududa na pilit niyang iwinaksi kanina ay biglang lumago, naging isang dambuhalang puno ng paitan at pagtataksil na pumuno sa kanyang puso. Tumingin siya sa text message. Pagkatapos ay sa screen ng TV kung saan ang kanyang reputasyon ay dinuduro. Parang isang perpektong patibong. At siya, ang presidente ng Pilipinas, ay pumasok dito ng walang kamalay-malay, na parang isang tanga. Ang nga salita ng doktor ay umalingaw-ngaw sa isip ni Ara na parang isang sirang plaka habang nasa loop siya en taksi pabalik sa palasyo. Kailangan na po nating isagawa ang operasyon. Komplikasyon. Ang bawat preno ng sasakyan. Bawat busina sa labas
ay nagpapabilis sa tibok ngang kanyang puso. Tumingin siya sa bintana. Ngunit ang nga ilaw ngang siyudad ay malabo. Isang magulong halong nga kulay sa kanyang nga luhang hindi mapigilan. Ang halagang kailangan niya. Isang halaga na hindi niya kayang kitain kahit magtrabaho pa siya sa loob ngang 10 taon. Isang pangalan lang ang nasa isip niya. Isang paasa. Alex. Ang ngiti nito sa study room. Ang init ng kamay nito sa kanyang balikat. Ang pag-amin nito sa dilim ng bodega. Pakiramdam ko ay gabi-gabing ganito. Madilim. At nag-isa. Ay. Nakita niya ang kaluluwa nito sa gabing iyon. Nakita niya ang isang taong pagod at malungkot, hindi isang malamig na presidente. At ang taong iyon, sigurado siya, ay tutulong sa kanya. Ang taong iyon ay may intindihan siya. Pagdating niya sa tarangkahan ng Malacanang, halos tumakbo siya palabas ng taksi. Ngunit paglapit niya sa mga gwardiya, may kakaiba siyang napansin. Ang dating magalang na patango ay napalitan ng isang malamig at mapanuring tingin. Hinarang siya ng isang gwardiya, ang braso nito ay nakaharang sa daan. Miss, saan po ang punta ninyo? Tanong nito. Ang boses ay formal at walang emosyon. Kailangan kong makausap ang presidente, sabi ni Ara, naguguluhan sa biglaang pagbabago ngang pakikitungo sa kanya. Emergency po ito. Tungkol po sa kapatid ko. Nakatinginan ang mga gwardiya. Isang tingin na puno ngang pagdududa at halos pakamuhi. Pasensya na po, miss. Wala po kaming utos na papasukin kayo. Ano? Pero dito ako nagtatrabaho. Ako si Isabella Reyes, ang guardian nene ang gabata. Isang gwardiya ang mapaklang ngumiti. Alam po namin kung sino kayo, Miss Reyes. Ang paraan ng pagkakasabi nito ay parang isang sampal. Bakit sila ganyan? Anong nangyayari? Ang kanyang pag-aalala para kay Maya ay nahaluan ngayon ng isang nakakabahalang pakalito. Nang amang makmakaawa na siya, isang lalaking nakasweet ang lumabas mula sa guardhouse. Ang hepe ng seguridad ng presidente. Kilala si Janiara. Papasukin niyo siya, sabi nito sa mga gwardiya, ngunit ang tingin na ibinigay nito kay Ara ay mas malamig pa kaysa sa tingin ng nga ito. Gumaan ang loob ni Ara, ngunit panandalian lang. Habang naglalakad siya sa pamilya na daan papasok sa palasyo, pakiramdam niya ay lahat ng matang nakakakita sa kanya ay puno ng pahusga. Ang mga hardinero ay humihinto sa kanilang ginagawa para tingnan siya. Ang katulong na nakakasalubong niya ay nagbubulungan. Ano ang kasalanan niya? Dinala siya hindi sa study room o sa sala, kundi sa mismong formal na opisina ng presidente. Isang silid na napasok niya lamang ng minsan, isang silid na malami, malawa, at puno ng libro at bigat ng kapangyarihan. At doon, nakaupo sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany, si Alex. Tumayo siya pagpasok ni Ara. Ngunit hindi ito ang Alex na kasama niya sa bodega. Hindi ito ang amang ngumiti nang makita ang kanyang nga anak na masaya. Ito ay ang presidente. Isang estatwa na gawa sa yelo. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara. Ang kanyang nga mata, na minsan ay nakpakita ng kalungkutan at kislap ng pahanga, ay ngayon madilim at walang mababasa. Sir, panimula ni Ara, ang boses ay basag. Lumapit siya sa mesa, ang nga luha ay muling dumadaloy sa kanyang nga pisngi. Sir, si Maya po, ang kapatid ko. Kailangan niya ng operasyon. Please po. Sir, kailangan ko po ang tulong ninyo. Kahit anong kapalit, gagawin ko. Ibabawas niyo na lang po sa sweldo ko habang buhay. Please. Hindi siya pinatapos ni Alex. Hindi ito nagsalita. Sa halip, kinuha nito ang isang tablet mula sa mesa at dahan-dahan itong itinulak palapit sa kanya. Napatingin si Ara sa screen. At ang mundo niya ay gumuho. Ang litrato. Ang headline. Yayaw kaliwa? Napasinghap siya. Ang kanyang kamay ay napapunta sa kanyang bibig. Nag-scroll siya pababa. Ang litrato sa labas ng bodega. Ang litrato sa hardin. Ang kanilang ngangiti. Ang kanilang mga sandali. Binaluktot. Ginawang marumi. Ano to? Bulong niya. Hindi. Hindi ito toto. Nahahanap en suporta. Ng pag-unawa. Tumingin siya kay Alex.
Ngunit ang nakita niya ay lalong nakpaguho sa kanya. Makano ang kailangan mo para tumahimik? Ang tanong ay binitiwan ni Alex ng walang emosyon, na parang tinatanong nito kung anong oras na. Ngunit para kay Ara, ang nga salitang iyon ay isang punyal na direktang tumusok sa kanyang puso at dahan-dahang umikot. Napatulala siya. Ang sakit ng panloloko ay napakabigat, na halos hindi na siya makahinga. Ang iskandalo, ang nga litrato, ang kasinungalingan ng media, lahat ng iyon ay nawalan ng saysay. Ang tanging mahalaga ay ang sinabi nito. Ang inisip nito tungkol sa kanya. Hindi siya naniwala sa kanya. Hindi. Usal niya. Ang kanyang ulo ay umiiling sa pagtanggi. Ang nga luha para sa kanyang kapatid ay naging luha ngang isang pusong pinagtaksilan. Hindi po ganyan, sir. Hindi po para ang habol ko. Si Maya po. Ang kapatid ko. Huwag mo nang ituloy ang palabas, Miss Reyes, putol ni Alex. Ang kanyang boses ay matigas na parang bato. Naging malinaw na ang lahat. Naramdaman ni Ara na parang umikot ang buong silid. Ang lalaking nagsabi sa kanya na siya ay nag-isa, ang lalaking pinakatiwalaan niya ng kanyang kahinaan, ay siya ring lalaking unang humato sa kanya. Ang koneksyon na inakala niyang totoo ay isa lang palang ilusyon sa kanyang isipan. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang paasa, ang tiwala, ang pamilyang nagsimula na niyang mahalin. Tumingin siya sa malamig na mga mata ng presidente, at alam niyang wala nang natira. Ibibigay ko sayo ang pera para sa kapatid mo, sabi ni Alex. Ang kanyang masalita ay malamig at pinal. Isang kislap ng paasa para kay Maya ang sumilay. Ngunit agad itong namatay sa sumunod niyang sinabi. Sa isang kondisyon, napatingin si Ara sa kanya. Ang puso ay puno ng takot sa kung ano ang susunod na sasabihin nito. Lalayo ka, sabi ni Alex, bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Lalayo ka sa mga anak ko. At lalayo ka sa akin. Habang buhay. Ang masalita ni Alex ay parang isang hatol ng kamatayan. Lalayo ka. Habang buhay. Nakatayo si Ara sa gitna ng malamig na opisina, ang kanyang mapa ay parang nakadikit sa sahi. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mabaga. Ang tanging bagay na napapanatili sa kanya na nakatayo ay isang pangalan na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Maya. Para kay Maya. Ito ang presyo. Ang kaligtasan ng kanyang kapatid, kapalit ng kanyang kaligayahan. Isang pagpipilian na hindi naman talaga isang pagpipilian. Dahan-dahan, tumango siya. Isang bahagyang paggalaw ang ulo, ngunit pakiramdam niya ay ipinakanulo niya ang kanyang buong pagkatao. Sige po. Usal niya. Ang boses ay basa at halos hindi marinig. Gagawin ko po. Isang Aida ang pumasok na may dalang folder. Inilapak nito sa mesa ang isang dokumento at isang ballpen. Ang pamagat sa itaas ay malinaw. Non-disclosure agreement. Ang nga mata ni Ara ay malabo dahil sa mga luha habang tinitingnan niya ang nga salitang hindi niya maintindihan. Mga salitang nagsasabing bawal na siyang magsalita tungkol sa kahit anong nakita niya sa palasyo. Mga salitang legal na nakbubura sa kanyang pagkatao sa buhay ng pamilyang ito. Pirmahan mo. Utos ni Alex. Ang boses ay walang emosyon. Nangingini ang kanyang nga kamay habang inaabot niya ang ballpen. Ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Sa bawat letra ang kanyang pangalan na isinusulat niya, pakiramdam niya ay may isang piraso ang kanyang puso ang namamatay. Isabella Reyes. Ang pirma niya ay basa at hindi perpekto, tulad ng kanyang durok na puso. Pagkatapos niyang pumirma, kinuha ni Alex ang kanyang cellphone. Na-type ito ng ilang segundo. Hindi nabago ang ekspresyon sa mukha ni Alex. Tumingin lang siya sa screen na parang isa lang itong ordinaryong transaksyon sa bangko. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Ara sa kanyang bulsa. Isang text message. A fund transfer of PHP 5 million has been credited to your account. Iyon na. Ang halaga na magliligtas sa buhay ni Maya. Ang halaga na wawasak sa buhay niya. Maari ka nang umalis, sabi ni Alex, hindi man lang tumitingin sa kanya. Ibinaling nito ang kanyang atensyon sa mga papeles sa kanyang mesa, na parang si Ara ay isa na lamang multo na wala na ron. Isang Aida ang lumapit sa kanya. Samahan ko na po kayo, miss.
Hindi na siya nakprotesta. Wala nang lakas na natitira sa kanya. Sinundan niya ang ide palabas ng opisina. Gabi na. Ang ang palasyo ay tahimik at malawak. Bawat tapak niya sa makintab na sahig ay isang paalala ng kanyang unang araw dito, ang araw na puno pa siya ng pag-asa. Ngayon, bawat hakbang ay papalayo sa lahat ng bagay na naksimula na niyang mahalin. Habang naglalakad sila, papalapit sila sa hagdanan na malapit sa silid ng mga bata. At pagkatapos ay narinig niya ito. Isang tunog na tumusok sa kanyang puso. Tawanan. Ang tawa ni Sofia at Luna. Ang malakas na boses ni Leona ng asa. Ang mahinang tawa ni Miguel. Napatigil si Ara. Napahawa siya sa pada para suportahan ang sarili. Ang pinto ng silid-aralan ay bahagyang nakabukas, at mula roon ay umaagos ang tunog ng buhay, ng kasiyahan, ng isang pamilya. Isang pamilya na hindi alam na sa ilang sandali lang ay muli na namang mababawasan. Gusto niyang sumiga. Gusto niyang tumakbo papasok at yakapin sila ng mahigpit. Gusto niyang sabihin na hindi niya sila iwan. Na napilitan lang siya. Ngunit ang alaala ng malamin na mga mata ni Alex at ang pirma niya sa kontrata ay pumigil sa kanya. Napatingin siya sa Lou. Nakita niya ang gaanino nilang naglalaro. Leo, maingat ka palagi sa mga kapatid mo. Miguel. Huwag kang titigil sa pagguhit. Sofia. Luna. Huwag masyadong pasawe. At Benji. Eking Benji. Sana mahanap mo ang pagmamahal na hinahanap mo. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang nga mata. Mabilis niyang pinunasan ito. Tinakpan niya ang kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi na gustong kumawala. Miss? Tanong ng Aid. Tumango lang si Ara at nakpatuloy sa paglakad, iniwan ang tunog ng tawanan sa kanyang likuran. Ang paglalakad palabas ng tarangkahan ng Malacanang ay ang pinakamahabang paglalakbay sa kanyang buhay. Ang magwardiya ay nagbukas ng mabigat na bakal na gate. Hindi sila tumingin sa kanya. Nang makalabas siya sa kalsada, narinig niya ang malakas na pagsara ng gate sa kanyang likuran. Clank. Ang tunog ay pinal. Ang tunog ang pagtatapos. Nakatayo siyang mag-isa sa ilalim ng isang ilaw posta. Yakap-yakap ang kanyang sarili. Nasa kanya na ang pera. Maliligtas na si Maya. Ngunit pakiramdam niya ay mas mahirap pa siya kaysa dati. Dahil ang puso niya, ang tunay na yaman na natakpuan niya, ay naiwan sa loob nga pada na iyon. Kinabukasan, ang araw ay sumikat sa isang palasyong hindi alam ang sakit na nangyari kagabi. Ate Ara! Gising na! Sigaw ngang Bal, sabay na tumatakbo papunta sa kwarto na tinutulugan ni Ara. Ngunit ang silid ay walang tao. Ang kama ay maayos na naayos, na parang hindi tinulugan. Nataka sila. Hinanap nila siya sa study room, sa kusina, sa hardin. Walang Ara. Baka na-jogging lang, sabi ni Leo, kahit may kaba na siyang nararamdaman. Sa study room, sa ibabaw ng mesa ni Ara, nakita ni Miguel ang isang nakatuping papel. Kinuha niya ito at binuksan. Ito ay isang maikling sulat. Mga bata, kailangan ko nang umalis. Huwag niyo na akong hanapin. Maging mabait kayo palagi kay daddy ninyo. Nagmamahal. Ate Ara. Ang salita ay simple, ngunit ang epekto nito ay parang isang bomba. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila. Ang paasang nagsimulang mamo sa kanilang mapuso sa manakaraang araw ay biglang gumuho at naging abo. Si Benji, ang bunso, ang unang nagsalita. Tumingin siya sa kanyang nga kapatid, ang kanyang nga mata ay puno ng luha, ang kanyang maliit na labi ay nangingini. Pinabayaan din niya tayo. Ang iskandalo ay humupa na. Sa tulong ng kanyang nga press secretary at isang maingat na inilabas na pahayag, ang apoy ay unti-unting namatay. Ang isyu kay Isabela Reyes ay ibinaon sa limot ng mas bagong nga balita. Ang poll numbers ni Alejandro Del Marco ay nagsimulang tumaas muli. Sa mata ng publiko, siya ay muling naging ang matata at kagalang-galang na presidente. Nakuha niya ang gusto niya. Kapayapaan sa politika. Kaayusan. Ngunit ang palasyo ay hindi kailanman naging mas malungkot. Ang katahimikan sa loob nga Malacanang ay mas nakakabingi kaysa sa pinakamalakas na sigang nga makritiko niya.
Ang bawat sulok ay tila may dalang alaala ni Ara. Isang gabi, habang pawis si Alex mula sa isang mahabang araw nga magapakpupulong, napadaan siya sa malaking dining hall. Walang laman ang silid. Ang mahabang mesa na gawa sa mahogani ay makintab at perpekto, ngunit malami. Napahinto siya. Napapikit siya at sa isang iglap, narinig niya ito. Ang multo nakaraan. Ang tawa ng kambal. Ang mahinang boses ni Miguel na nagpapatulong. Ang boses ni Ara, punong pasensa at init, na nagsasabing, isang kutsara pa, Benji. Naalala niya ang isang hapunan, ilang araw lamang ang nakalipas, kung saan ang mesang ito ay puno ngang buhay. Puno ngang tawanan. Ang unang pagkakataon sa loob ng 2 taon na naramdaman niyang kumakain siya kasama ang isang pamilya. Idinilat niya ang kanyang nga mata. Ang silid ay walang laman. Walang ngiti. Tanging ang malamig na katahimikan ang kanyang kasama. Ang tagumpay sa politika ay may lasang abo sa kanyang bibig. Ang mabata ay bumalik sa dati. Mas malala pa. Sila ay naging isang bayo ang galit at hinanakit. Hindi na sila nagtatago ang maipis o naglalagay ang patibong. Ang kanilang maarmas ngayon ay mas masakit. Katahimikan. Pagwawalang bahala. Hindi na nila siya kinakausap. Kung tatanungin niya sila, ang sagot ay isang tango o isang iling lamang. Sa hapag-kainan, sila ay maestatwa na kumakain ng walang ime. Itinayo nila ang isang pader sa pagitan nila, isang pader na hindi niya kayang sirain. Isang gabi, sinubukan niya. Kumatok siya sa pinto ng kanilang silid. Anak. Walang sumagot. Pumasok siya. Nabutan niya si Leo na nakaupo sa kama, nagbabasa ng libro. Leo, panimula ni Alex, ang kanyang boses ay nag-aalangan. Kamusta ang araw niyo? Hindi itinaas ni Leo ang kanyang tingin mula sa libro. Okay lang. May kailangan ba kayo? May gusto ba kayong gawin sa weekend? Sa wakas, ibinaba ni Leo ang libro. Tumingin ito sa kanya. Ang mata ng kanyang panganay ay hindi na mga mata ng isang bata. Puno ito ng isang malamig na galit na hindi pa niya nakita dati. Ang gusto namin, hindi mo na kayang ibigay, sabi nito. Naramdaman ni Alex ang kirot. Leo, ginawa ko lang ang kailangan kong gawin para protektahan ang pamilyang ito. Tumayo si Leo. Sa unang pagkakataon, hindi ito natakot. Hinarap nito ang kanyang ama, ang kanyang dibdib ay nakausli, ang kanyang kamao ay nakakuyom, protektahan. Isang mapa lang tawa ang kumawala sa bata. Sinungaling. Sinaktan mo siya. Sinaktan mo kami. Hindi mo naiintindihan. Ako pa ang hindi nakakaintindi. Sigaw ni Leo. Ang boses ay basa na. Siya lang ang nag-isang tao na tumingin sa amin na parang hindi kami problema. Siya lang ang naparamdam sa amin na may paasa pa. At ika. Anong ginawa mo? Lumapit si Leo, ang ngaluha ay nasimulang mamuo sa gilid ng kanyang nga mata. Kasalanan mo ito. Ikaw ang napalayas sa kanya. Ang masalita ay tumama kay Alex na parang isang bala. Walang depensa. Walang maring isagot. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang tama ang kanyang anak. Tumalikot si Leo at humiga sa kama, tinalikuran siya. Ang mensahe ay malinaw, tapos na ang usapan. Bumalik si Alex sa kanyang opisina, ang nasalita ni Leo ay umuli ulit sa kanyang isipan. Umupo siya sa kanyang silya, napapaligiran ng bigat ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang kasalanan. Sinubukan niyang magtrabaho. Binuksan niya ang isang folder na may markang confidential. Ngunit ang nga letra ay lumabo. Sa kanyang isipan, ang nakikita niya ay ang mukha ni Ara sa gabing iyon. Ang nga mata nitong puno nga sakit at patataksil nang sabihin niya ang nga salitang, "Makano ang kailangan mo para tumahimik?" Napahawa siya sa kanyang ulo. Nakamali ba siya? Masyado ba siyang naging mabilis sa pahatol? Ang pagdududa, na minsan ay isa lamang maliit na binhi, ay ngayon isang dambuhalang puno na ang maugat ay sumasakal sa kanyang puso. Paano kung totoo ang sinabi nito? Paano kung ang pakiusap nito para sa tulong ay isang desperadong sigaw and isang kapatid, at hindi isang oportunistang panloloko? Ang alaala ang gabi sa bodega ay bumalik. Ang kanyang pag-amin. Ang paunawa sa mga mata nito.
Walang sinoman ang kayang umarte ng ganon. Walang sinoman. Napatitis siya sa kanyang sariling refleksyon sa madilim na screen ng computer. Nakita niya ang isang taong pagod, isang taong nag-isa. Ang presidente na nakuha ang lahat, ngunit nawala ang pinakamahalaga. Sa gitna ng kanyang paisip, isang tahimik na katok ang narinig niya sa pinto. Si Ramon, ang kanyang pinakamatagal at pinakakatiwalaang idol, ang pumasok. Hindi ito nagsalita. Wala itong dalang kape o dokumento para pirmahan. Dahan-dahan itong lumapit sa mesa. May dala itong isang manipis na brown folder. Walang marka. Walang label. Inilapag nito ang folder sa harap ni Alex. Natakpo ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Ramon, nakita ni Alex ang isang tahimik na pakiusap. Isang paalala. Si Ramon ay naroon mula pa noong panahon ni Elena. Nakita nito ang lahat. Pagkatapos ay umalis si Ramon nang walang salita, isinara ang pinto sa kanyang likuran. Naiwan si Alex na nakatiti sa folder. Isang pakiramdam ngang takot ang gumapang sa kanya. Takot na malaman ang katotohanan. Takot na kumpirmahin ang pinakamatinding pagkakamali ng kanyang buhay. Nangingini ang kanyang kamay habang binubuksan niya ito. Ang unang pahina ay isang medical abstract mula sa Philippine General Hospital, nakapangalan kay Maya Reyes. Ang diagnosis: isang bihirang sakit sa puso na nangangailangan ng agarang operasyon. Napalunok si Alex. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibo ng mas mabilis. Ang pangalawang pahina ay isang opisyal na statement of account mula sa ospital. Sa ibaba, nakasulat sa itim na tinta ang kabuuang halaga. 5 milyong piso. Ang eksaktong halaga na ibinigay niya. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang kanyang pahinga ay naging mababaw. Ang huling papel sa folder. Isang ulat mula sa kanyang intelligence team. May kalakip itong mga litrato. Isang lalaking may kamera. Ang paparazzi na kumuha ng litrato. At sa tabi nito, kausap nito sa isang coffee shop. Ang kilalang kanang kamay ni Senador Ricardo Vargas. Doon, sa ilalim ng malamig na ilaw kanyang deslem, gumuho ang mundo ni Alejandro Del Marco. Hindi ito isang panloloko. Ito ay isang bitak. At siya, na puno ng pagdududa at arogansa, ay hindi lang pumasok dito. Siya mismo ang nagsara ng pinto, ikinulong ang sarili sa kasalanan habang itinutulak palayo ang nag-isang taong napakita sa kanya ng liwanag. Ibinaksak niya ang kanyang muha sa kanyang magkamay. Isang tuno ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, isang tuno ng purong pagsisisi at sakit. Isang tuno na hindi nararapat sa isang presidente. Isang tuno ng isang taong duro. Nagkamali siya. Isang napakalaki at hindi mapapatawarang pagkakamali. Hindi natulog si Alejandro Del Marco ng gabing giyon. Ang opisina niya, na dati ay isang santuaryong kapangyarihan, ay naging isang kulungan ng pagsisisi. Ang bawat anino sa silid ay tila nahuhusga. Ang bawat tiktak ng orasan sa pada ay isang paalala ng oras na sinayang niya sa maling akala. Ang brown folder ay nanatiling nakabukas sa kanyang mesa. Isang testamento sa kanyang katangahan. Ang mukha ni Maya Reyes sa medical abstract. Ang pangalan ni Senador Vargas sa report ng intelligence. Ang pirma ni Ara sa non-disclosure agreement. Ang lahat ng piraso ay naugnay-ugnay, bumubuo ng isang larawan na napakasakit tingnan. Ang galit na naramdaman niya noong una ay nawala na. Ang natira ay isang malalim at malamig na determinasyon. Ang sakit ay naging gasolina. Ang pagsisisi ay naging sandata. Hindi lang si Ara ang biktima dito. Hindi lang ang kanyang nga anak. Ang buong pamilya niya ay ginamit bilang isang kasangkapan sa isang maruming laro. Ang alaala ng pagkamatay ni Elena, ang kanyang asawa, ay bumalik, isang aksidente. Isang madulas na kalsada sa isang maulang gabi. Iyon ang opisyal na ulat, ngunit palagi, sa kaibuturan ng kanyang puso, mayroon siyang pagdududa. Isang mali na tinik na nagsasabing may mali. Si Vargas noon pa man ay ang kanyang anino, laging naghihintay na siya ay madapa. Paano kung? Ang tanong ay nakakakilabot, ngunit kailangan niyang harapin. Ramon, sabi niya sa intercom, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may nakatagong bakal. Gisingin mo ang buong intelligence team.
may ipapahanap ako sa kanila. Lahat ng file, lahat ng ebidensya, lahat ng testigo kaunay sa aksidente ni Elena. Lahat. Isang gabingang kape at sigarilyo. Isang gabingang paghahalungkat sa mga lumang file at mga nakatagong koneksyon. Si Alex mismo ang nanguna sa investigasyon. Ang kanyang isip, nasanay sa pag-aral ng mga batas at kasunduan, ay ngayon nakatuon sa paghahanap ng katotohanan. At sa pagsikat ng araw, natapwan niya ito. Isang lumang audio file na nakatago sa isang protektadong server, na flag bilang irrelevant ng mga dating investigado. Isang recording ng isang pag-usap sa telepono sa pagitan ng isang kilalang fixer at ng isang kliyente. Pinindot niya ang play. Ang boses ng fixer ay magaspang. Tapos na ang trabaho, Senator, malinis. Mukhang aksidente lang talaga. Narinig ni Alex ang pahinga sa kabilang linya. At pagkatapos, isang boses na napakapamilya sa kanya. Ang boses na narinig niya sa Senado, sa mga press conference, sa mga pagpupulong. Ang boses na kunwaring naalala sa kanya. Ang boses ni Ricardo Vargas. Magaling, sabi ni Vargas sa recording. Siguraduhin mong walang maiwang bakas. Ang pagkamatay ng unang ginang ay dapat manatiling isang trahedya, hindi isang krimen. Ibinasa ni Alex ang headset sa mesa. Ang tuno ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Hindi na siya humihinga. Ang hangin ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Isang alon ng purong galit at pihati ang bumalot sa kanya, napakatindi na halos mamanhid ang kanyang buong katawan. Hindi lang pala isang aksidente. Ito ay isang pagpatay. Ang babang pinakamamahal niya ay kinuha sa kanya. Ang ngaluha na matagal na niyang pinigilan ay nasimulang dumaloy. Ngunit hindi ito maluha ngang kalungkutan lamang. Ito ay maluha ngang isang nag-aapoy na galit. Tumingin siya sa bintana, sa sumisikat na araw. Ang dilim ay tapos na. Panahon na para sa liwanag. Panahon na para sa digmaan. Tumayo siya. Tumungo siya sa silid ng kanyang nga anak. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sila ay mahimbing na natutulo. Walang kamalay-malay sa bagyong paparating. Umupo siya sa sahi, sa gitna ng kanilang nga kama. Hinintay niyang magising sila. Si Leo ang unang namulat ng mamata. Nang makita siya, agad na sumimangot ito. Ngunit bago pa ito makapagsalita, inunahan na siya ni Alex. Mga anak, sabi niya. Ang kanyang boses ay basa ngunit matata. Tinipon niya silang lahat sa paligid niya. Maging si Leo ay lumapit. Naguguluhan sa kakaibang tono ng kanyang ama. May kailangan akong sabihin sa inyo, panimula niya. Tiningnan niya ang bawat isa sa kanila. Tungkol kay Ate Ara ninyo. Huminga siya ng malalim. At pagkatapos, ibinuhos niya ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa kapatid ni Ara, sa operasyon, sa pra. Ipinatapat niya ang kanyang sariling pagkakamali. Ang kanyang pagdududa. Ang kanyang malupit na pahatol. Hindi niya itinago ang kanyang sariling kahinaan. Nakamali si Papa, pag-amin niya, ang nasalita ay mahirap sabihin ngunit kailangan. Isang malaking pagkakamali. Sinaktan ko siya. At dahil doon, sinaktan ko rin kayo. Ang mamukhang mabata ay punong pagkabigla. Nakita nila ang sakit sa mga mata ang kanilang ama. Nakita nila ang kanyang pagsisisi. Pero hindi pa huli ang lahat. Patuloy ni Alex, ang kanyang boses ay tumitigas na ngayon sa determinasyon. May mamasasamang tao na gustong sirain ang pamilya natin. At ginamit nila si Ate Ara para saktan tayo. Hindi ako papayag na manalo sila. Tumingin siya sa kanyang panganay na anak. Leo, kailangan ko ang tulong ninyo. Kailangan kong itama ang lahat ng ito. Para sa mama ninyo. Para kay Ara. Para sa atin. Kinuha niya ang kamay ni Leo. Tutulungan niyo ba si Papa? Nakatinginan ang magkakapatid. Sa mga mata ni Leo, nakita ni Alex ang unti-anting pagbabalik ng tiwala. Ang galit ay napapalitan ng paunawa. Sa wakas, pagkatapos ang mahabang panahon, nakikita na naman nila ang kanilang ama. Hindi ang presidente, kundi ang kanilang papa. Dahan-dahan, tumango si Leo. Sumunod ang kambal. Pagkatapos ay si Miguel. Maging si Benji ay tumango, ang ngaluha ay pinupunasan. Opo,
Papa, sabi ni Leo. Ibalik natin siya. Tumayo si Alex. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, naramdaman niyang hindi na siya nag-isa sa laban na ito. Mayroon na siyang nga sundalo. Ang kanyang 5 anak. Naglakad siya patungo sa kanyang opisina, tinawagan ang kanyang mga pinakatiwalaang staff. Mahanda kayo, sabi niya sa telepono, habang tinitingnan ang litrato ni Vargas sa kanyang mesa. Mahahanda tayo para sa isang digmaan. Ang silid ay isang dagat na mga kumukislap na ilaw ng kamera at mga nag-abang na mga mata. Daan-daang mamamahaya. Bawat isa ay may dalang tanong na parang sandata. Sa normal na araw, ito ay isang larangan na kinasanayan na ni Alex. Ngunit sa araw na ito, hindi siya naroon bilang isang politiko. Naroon siya bilang isang ama. Isang biyudo. Isang lalaking handang sunugin ang sariling mundo para itama ang isang pagkakamali. Sa bawat hakbang niya palapit sa podium, hindi takot ang nararamdaman niya, kundi isang tapang na isinilang mula sa pihati at pasisisi. Huminto siya sa harap ng mikropono, ang selyo ng Pangulo ay nakaukit sa kahoy. Huminga siya ng malalim, at ang buong silid ay tumahimik. Magandang hapon sa inyong lahat, panimula niya. Ang kanyang boses ay kalmado at matata, umaalingaw-ngaw sa buong press room. Inanyayahan ko kayo rito ngayon para linawin ang ilang bagay. Sa mga nakaraang linggo, ang pangalan ko, at ang pangalan ng isang inosenteng tao, ay sinira ng isang malisosong kasinungalingan. Nagpatuloy siya, inilata ang ebidensya ng may lohikal na katumpakan. Ang nga litrato ng paparazzi. Ang nga bank transfer. Ang direktang koneksyon ng photographer sa hepe ng staff ni Senador Ricardo Vargas. Ang bawat salita ay isang martilyo na sumisira sa padang ng kasinungalingan na itinayong ang kanyang kalaban. Ito ay isang planadong pag-atake, deklara niya. Isang maruming taktika sa politika na idinisenyo para sirain ako, gamit ang isang mabuting tao bilang pain. Ngunit pagkatapos, huminto siya. Ang kanyang postura ay nagbago. Ang tono ang isang presidente ay nawala. Ang natira ay ang boses ang isang tao. Ngunit hindi lang ito ang dahilan kung bakit ako narito, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nangini. Ang kasinungalingang ito ay nagbukas ng isang mas malalim at mas masakit na katotohanan. Isang katotohanan na matagal ko nang itinatago sa takot. At sa kasamaang palad, sa kamangmangan, ikinumpas niya ang kanyang kamay. Sa malaking screen sa likod niya, isang audio player ang lumitaw. Ang susunod ninyong maririnig ay isang recording na nakuha ng Aiming Intelligence Services. Ito ay isang pag-usap sa pagitan ng isang kilalang fixer at ng isang public official. Pinindot niya ang play. Ang magaspang na boses ng fixer ay pumuno sa silid. Tapos na ang trabaho, Senato. Malinis. Mukhang aksidente lang talaga. Isang kolektibong pahinga ang narinig mula sa mamamahaya. Ang tunog ng daliring nagtatype sa keyboard ay biglang tumigil. Lahat ay nakikinig. At pagkatapos, ang boses ni Vargas. Magaling. Siguraduhin mong walang maiwang bakas. Ang pagkamatay ng unang ginang ay dapat manatiling isang trahedya, hindi isang krimen. Kung ang isang bomba ay sumabog sa loob ng silid, hindi ito magiging mas nakakabingi. Isang alon ng pagkabigla ang bumalot sa buong bansa. Ang katahimikan ay sinundan ng isang kaguluhan ng mabulungan at mga nagtatakang sigaw. Ngunit hindi pa tapos si Alex. Tumingin siya ng diretso sa pinakamalapit na kamera na parang tinitingnan niya ang bawat Pilipino sa kanilang matahanan. At sa isang partikular na tao, saan man siya naroon. Ang galit sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan itong isang bagay na mas malalim. Pagsisisi. Ang pinakamalaking kasalanan ay hindi ang nagawa sa akin. Sabi niya. Ang kanyang boses ay basa na ngayon. Kundi ang kasalanang nagawa ko. Ang nga mata niya ay nagsimulang mamasa. Sa gitna ng aking galit at pagkalito, nagpadala ako sa pagdududa. May isang tao akong sinaktan. Isang taong walang ibang ginawa kundi magpakita ng kabutihan sa aking mga anak. Isang taong pinagdudahan ko. Hinusgahan. At itinaboy. Tumingin siya sa kamera na parang ito ang tanging bagay sa mundo. Ang kanyang pagiging presidente ay nawala. Siya ay si Alex.
Isang lalaking hubad ang kaluluwa sa harap ng buong bansa. Ara, sabi niya. At ang pagbigkas niya sa pangalan nito ay isang pakiusap. Isabela Reyes. Kung naririnig mo to, patawarin mo ako. Isang luha ang pumata sa kanyang pisngi. Hindi niya ito pinunasan. Patawarin mo ako sa aking katangahan. Patawarin mo ako sa aking kayabangan. Patawarin mo ako dahil hindi ako naniwala sa iyo. Ikaw ang liwanag na dumating sa madilim na mundo namin, at ako mismo ang nakpatay nito. Huminga siya ng malalim, ang kanyang dibdib ay puno ng sakit. Mahal kita, Ara. Mahal kita. At kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, ipapangako ko na gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa pagmamahal mo at ng mga bata. Please. Umuwi ka na. Sa isang maliit at tahimik na silid sa isang ospital sa probinsya. Ang tunog mula sa isang lumang telebisyon ang tanging ingay. Nakaupo si Ara sa gilid ng kama, pinapakain ng sopas ang kanyang kapatid na si Maya. Ang operasyon ay naging matagumpay. Si Maya ay mahina pa, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may kulay na sa kanyang napisngi. Dahan-dahan lang, ate, sabi ni Maya, na may mahinang ngiti. Si Ara ay abala sa pag-aalaga kaya hindi niya pinapansin ang balita sa TV. Ngunit pagkatapos ay narinig niya ang isang pamilyar na pangalan. Ang pangalan niya, Isabela Reyes. Nabitawan niya ang kutsara. Napatingin siya sa screen. At doon nakita niya siya. Si Alex. Nakatayo sa harap ng buong mundo. Napanood niya nang may pakabigla ang paglalatak nitoong katotohanan tungkol sa iskandalo. Naramdaman niya ang isang kislap ng pagpapatunay. Hindi ako sinungaling. Ngunit nang iparinig nito ang audio recording, napahawa siya sa kanyang bibig. Ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Elena, mas malala pa pala ito kaysa sa inaakalang lahat. Ang sakit na naramdaman ni Alex. At pagkatapos, tumingin ito sa kamera. Tumingin ito sa kanya. Ara, patawarin mo ako. Ang bawat salita ay tumago sa pada na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ang maluhang pinilit niyang pigilan sa loob ng maraming linggo ay nagsimulang dumaloy ng walang tigil. Hindi ito mga luhang sakit, kundi nga isang bagay na mas komplikado. Mahal kita, Ara. Mahal kita. Napahikbi siya, ang ngatuno ay hindi na mapigilan. Ang lalaking nagtaboy sa kanya, ang lalaking dumurok sa kanyang puso, ay siya ring lalaking humihingi ngayon ng tawad sa harap ng buong bansa. Ang kanyang kaluluwa ay hubad at puno ng pagsisisi. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang kamay. Si Maya. Hinawakan nito ang kanyang kamay ng mahigpit. Ate. Bulong ni Maya. Ang kanyang mga mata ay puno rin ng luha. Ngumiti ito. Isang ngiti ng pag-unawa at pagpapatawad. At pagkatapos, dahan-dahan itong tumango. Isang tango na nagsasabing, puntahan mo na siya. Sa screen, tapos na ang press conference. Ang nga reporter ay nagsisigawan, ngunit si Alex ay hindi na nakikinig. Naglakad siya palayo sa podium. Ang kanyang muka ay puno ng isang matata na determinasyon. Ang huling eksena na nakita nila ay si Alex na sumasakay sa isang helicopter sa grounds ng Malacanang. May dala itong isang malaking palumpon ng maputing bulaklak. Ang kanyang misyon ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang ito. Alam niya kung saan ito hahanapin. Ang tunog ng papalapit na helicopter ay bumasa sa katahimikan ng hapon sa probinsya. Nakatayo si Ara sa maliit na balkonahe sa labas ng silid ni Maya, nakatingin sa kalangitan. Ang kanyang puso ay tumitibok kasabay ng pag-ikot ng maelisi. Hindi niya kailangang makita kung sino ang sakay nito. Alam na niya. Pagkatapos ng ilang minuto, narinig niya ang ngayapa sa pasilyo. Ngayapa na pamilya. Mabilis ngunit na alinlangan. Huminto ito sa tapat ng pintuan. Huminga ng malalim si Ara at lumingon. Doon. Nakatayo sa may pintuan, si Alex. Ang kanyang buho ay bahagyang magulo dahil sa hangin. Ang kanyang damit ay gusot. Ang kanyang mukha ay pagod. Wala na ang maskara ng isang presidente. Ang nakatayo sa harap niya ay isang tao lamang. Isang lalaking may dalang isang malaking palumpon ng maputing bulaklak na tila hindi alam kung ano ang gagawin dito.
Nakatitigan sila. Ang katahimikan ay puno nga salitang hindi nila masabi. Ang sakit ngang nakaraan. Ang payat ng pagtataksil. Ang tamis ng pagsisisi. At ang nangingini na kislap ng pag-asa. Si Alex ang unang bumasa sa katahimikan. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay isang tanong. Bawat hakbang ay isang pakiusap. Huminto siya sa harap ni Ara. Ang espasyo sa pagitan nila ay puno nga alaala ang diling ng bodega. Ang lamig ng opisina. Ang init ng isang halos maganap na halik. Ara, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina at puno ngang pagsisisi. Alam kong walang sapat na salita para itama ang lahat. Alam kong sinaktan kita sa paraang hindi mapapatawad. Pero, napayo ko siya. Hindi makatingin ng diretso sa mata ni Ara. Pero nandito pa rin ako. Hihingi ng tawad. Umasa. Hindi naksalita si Ara. Hinayaan niya lang siyang maksalita. Hinayaan niyang ilabas ang lahat ng bigat na matagal na nitong dinadala. Ang naramdaman ko sa bodega. Ang naramdaman ko sa tuwing nakikita kitang kasama ang mga anak ko. Lahat yon totoo, patuloy ni Alex. Pero ang takot ko, Ara, ang takot kong masaktan ulit, iyon ang nagbulak sa akin. At dahil sa takot na iyon, ako pa ang naging dahilan ng sakit. Patawarin mo ako. Tumingala siya. At nakita ni Ara ang nga luha sa kanyang nga mata. Mga luhang toto. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at sakit sa puso ni Ara ay unti-unting natunaw, na parang yelong natutunaw sa ilalim ng araw. Ang nakikita niya sa harap niya ay hindi ang makapangyarihang presidente na naktaboy sa kanya, kundi isang lalaking durog, isang lalaking natutong harapin ang kanyang nga demonyo. Dahan-dahan, itinaas ni Ara ang kanyang kamay at pinunasan ang luha sa pisngi ni Alex. Ang kanyang pagdampi ay magaan, ngunit para kay Alex, ito ay parang isang pagpapatawad na nagalis ng bigat ng buong mundo sa kanyang nga balikat. Bago pa man sila makapasalita, isang kaguluhan ang narinig nila mula sa likuran ni Alex. Ate Ara. 5 maliliit na boses ang sumigaw ng sabay-sabay. Biglang sumulpot ang 5 bata. Tumatakbo sa pasilyo. Si Leo, ang kambal, si Miguel, at si Benji. Ang kanilang mamukha ay puno ang luha at ngiti. Hindi na napigilan ni Ara ang sarili. Lumuhod siya at ibinuka ang kanyang mga braso. Sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap mula sa 5 bata. Huwag ka nang umalis, Ate Ara. Higbi ni Benji, ang muka ay nakasupsop sa kanyang balikat. Sorry po sa lahat ng ginawa namin. Sabi ngang kambal. Si Leo, ang matapang na kuya, ay nakayakap lang sa kanya. Ang kanyang katawan ay nangingini sa pinipigilang pag-iyak. Napahagulgol si Ara. Isang iyak ng kaligayahan. Ng pagpapatawad. Ng pag-uwi. Niyakap niya sila ng mahigpit. Nilalanghap ang pamilya na amoy ng kanyang maalaga. Ang kanyang pamilya. Tumingin siya kay Alex, na nakatayo sa gilid. Pinapanot sila na may ngiti sa malabi, ang sarili niyang gamata ay punong luha. Pagkatapos ng ilang sandali, kumalas sa yakap ang mga bata. Humarap si Alex kay Ara. Ang kanyang mukha ay seryoso ngunit puno ng paasa. Sa harap ng kanyang mga anak, at sa harap ni Maya na nakangiting nanunot mula sa loob ng silid, lumuhod si Alex Del Marco sa isang tuhod. Napasinggap si Ara. Kinuha ni Alex ang kanyang kamay. Hindi ito naglabas ng isang mamahaling singsing na gawa sa diamante. Sa halip, mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang bagay na simple. Isang singsing na gawa sa tuyong dahon ng damo, na tila minadaling gawin. Isang singsing na hindi perpekto, ngunit puno ng kahulugan. Isabela Reyes, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit taos puso. Hindi ko may papangako sa iyo ang isang perpektong buhay. Hindi ko may papangako na hindi na tayo makakamali. Pero may papangako ko sa iyo ang isang bagay. Mamahalin kita, sa bawat araw ng buhay ko. Alagaan kita at ang nga anak natin. Buuin natin muli ang pamilyang ito, nang makasama. Tumingin siya sa mga mata ni Ara. Hindi ito utos ng isang presidente. Ito ay pakiusap ng isang lalaking nagmamahal sa iyo. Ara, pakakasalan mo ba ako? Ang mga luha ay muling dumaloy sa mga pisngi ni Ara.
Ngunit ngayon, ito ay purong luhang kaligayahan. Tumingin siya sa 5 bata na nakatingin sa kanya ng may pag-asa. Tumingin siya kay Maya na tumatango sa kanya. At tumingin siya sa lalaking nakaluhod sa harap niya. Inyaalay ang kanyang duro ngunit buong puso. Tumango siya. Opo, Alex, sabi niya. Isinuot ni Alex ang singsing na damo sa kanyang daliri. Tumayo siya at niyakap siya ng mahigpit. At sa gitnang isang simpleng pasilyaeng ospital sa probinsya. Sa harap ng kanilang makapinakamamahal sa buhay. Sila ay nahalikan. Isang halik na nagilom sa lahat ng sugat. Isang halik na naksara sa isang masakit na kabanata at nagbukas ng isang bago. Makalipas ang isang taon, sa malawak na hardin ng Malacañang, ang tunog ng tawanan ay muling umaling-aungaw. Si Leo at Miguel ay naglalaro nga habulan kasama si Alex. Ang kambal naman ay tinutulungan si Ara na mag-ayos ngang isang piknik sa damuhan. At si Benji ay tahimik na nakaupo sa tabi ni Ara, ang ulo ay nakasandal sa lumalaki nitong tiyan. Pinanot ni Alex ang kanyang pamilya. Ang kanyang puso ay puno ang isang kapayapaan na hindi kayang ibigay ngahit anong kapangyarihan o posisyon. Hinawakan niya ang kamay ni Ara, na ngayon ay may suot ng isang tunay na singsing. Ngunit itinago pa rin ang singsing na damo sa isang maliit na kahon. Masaya ka ba? Tanong ni Alex. Ngumiti si Ara. Isang ngiti na nagbibigay liwanag sa buong hardin. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Sobra, sagot niya. Sila ay isang pamilyang binuo mula sa mga pira-piraso. Isang pamilyang pinanday ngang sakit, pinatibay ngang pagpapatawad. At sa kanilang gitna, isang bagong buhay, isang bagong pag-asa, ang malapit ng isilang. Isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng pagiging perpekto, kundi sa pagilong ng masugat at pagbuo ng isang tahanan mula sa madurog na pangarap. At dito natatapos ang kuwento nina Alex at Ara, isang kuwentong isinulat sa mga bituin ng pag-asa at pagpapatawad. Mula sa aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyo, aming nga minamahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat sa kuwento nina Alex at Ara ay isang paglalakbay din para sa akin. May mga sandaling ramdam ko ang kanilang bigat, ang kanilang pihati. At may mga sandali ring ramdam ko ang kilig at nagumapaw na pag-ibig. Higit sa lahat, ang kuwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang taong perpekto. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa mga basa na piraso ng isang tao at pagtulong na buuin itong muli. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad at sa paniniwalang lahat tayo ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon upang magmahal at maging masaya. Nice naming marinig ang inyong mga salubin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumata sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot? Ay comment lamang sa ibaba at ating pag-usapan. Hanggang sa ating susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa. Sweet Kili Piha.